Mateo, Angenyo, credit to the author. M2141-50. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Bumalik ka at sabihin mo sa boss mo na sa hinaharap, ang dalawang grupo natin ay mananatili sa sarili nating landas at aasikasuhin ang sarili nating mga gawain. Huwag mong subukang hamanin ang pasensya ko. Kung hindi, ikaw mismo ang bahala sa kahihinatnan. Sabi ni Mateo sa malaulong baboy na si Alaric. Wow! 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 Puno ng gulat at takot ang mga mata ni Alaric, ibinubuko ang kanyang bibig at gustong magsalita. Ngunit ang kanyang mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy at hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Tanging malakas na iyak lamang ang kanyang nagawa. Hahaha! Alaric, ang hitsura mo ngayon ay talagang kapareho ng ulo ng baboy. Mukhang kailangan kitang tawaging ulo baboy na tiyan sa hinaharap. Anong klaseng ugali ang iniisip mo, Lord Croswell? Puro pang-aabuso lang ang hinahanap mo. Nang makita ang hitsura ni Alaric, tumawa ng malakas si Embry. Halos magkapantay ang lakas nila ni Alaric, kaya wala silang masyadong nagawa sa isa't isa. Ngunit ang kampo ni Alaric ay mas malakas pa rin ng isang baitang kaysa sa kanila. Mahigit 20 taon nang nag-away ang dalawang tao, at palagi siyang nasa kawalan. Ngayon, kung makikita mong natatalo ang kabilang panig, paanong hindi matutuwa si Embry? Bukod sa tuwa, labis ding nagulat ang panig ni Embry, lalo na si Chunie. Halatang halata sa kanilang lahat ang lakas ni Alaric, mas malakas pa ito ng isang baitang kaysa kay Embry. Pero para siyang bata sa harap ni Mateo, walang lakas para lumaban. Dati, minamaliit pa rin nila si Mateo. Ngayon, nakakaramdam na sila ng patuloy na takot. Lumalabas na talagang kahanga-hanga ang Panginoong ito. Hindi pa rin kayo nag-aagawan. Baka naman gusto niyong lahat maging mga ulol. Nanliit ang dalawang mata ni Mateo at humakbang palabas. Nanginig ang kabilang panig at isinama si Pighead Tiyan at tumakas na parang lumilipad. Makapangyarihan ang kamahalan. Makapangyarihan ang kamahalan. Pagkatapos umalis ni Alaric, naghiyawan ang lahat. Noong huling beses, wala si Embry. Kaya naman labis silang binubuli. Ngayon, naghiganti na si Mateo para sa kanila, at labis silang naantig. Hawak ang kanyang malababoy na ulo, si Alaric ay nakatakas pabalik sa kampo. Nang makita ang amo, gumamit si Alaric ng mahinang boses para magreklamo ng may luha, "Boss! Boss! Kailangan mo akong hanapin sa hustisya." Napakalakas pa rin ang kakayahan ng lahi ng dragon na gumaling. Medyo nabawasan na ang pamamaga ng ulo ng baboy ng kasalukuyang Alaric at halos hindi na makapagsalita. Nang makita ng taong nasa tapat niya si Alaric, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Hihihi. Alaric, bakit ka naging ulo ng baboy pagkatapos mong hindi magkita ng matagal? Hindi pa kasama rito, may potensyal ka ring maging ulo ng baboy. Isang babae iyon, na may dalawang maliliit na sungay na tumutubo sa ibabaw ng kanyang ulo. Kung nandito lang si Mateo, malamang matatakot siya ng husto. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang Killian na sumunod sa kanya. Matapos makapasok si Killian sa Dragon Eye Cave, patuloy niyang sinubukang hanapin si Mateo. Ngunit napakalaki ng Dragon Eye Cave. Wala siyang mapagsimulan. Hindi pa katagalan, aksidenteng natagpuan ni Killian ang kampo ni Alaric at direktang gumamit ng malupit na paraan para supulin ito. Likas na pilyo si Killian at pakiramdam niya ay masaya ang pagiging boss. Kaya naman, nagsimula rin siyang masayang maglaro. Pero ang layunin niya ay ang lakas ng buong Dragon Clan, para sama-sama silang hanapin si Mateo. Tutal, kahit gaano pa siya kalakas, pagdating sa paghahanap ng mga tao, panalo pa rin ang bilang. Mapait na sabi ni Alaric, "Be boss, ako. Naging ganito lang ako dahil may iniutos ako sa iyo." Humajejek si Killian at sinabing, "Relax ka lang. Ang taong bumugbog sa'yo ng ganito, siguradong bubugbugin ko rin siya hanggang sa huli. Magsalita ka, magsalita ka. Ano ba ang nangyari? Hindi ba't araw-araw mo akong pinagyayabang, sinasabi mo kung gaano ka kagaling?
Saka lang napalitan ng saya ang lungkot ni Alaric nang sabihin niya, "Boss, hindi naman sa hindi ako makakarating, Alaric, pero nakahanap din si Embry ng boss na hindi ko alam kung saan. Masyadong malakas ang lakas niya, wala akong kapantay. Oh, umabot na sa pinakamataas na ranggo ang lakas mo sa ika-6 na ranggo, maaari kayang isa ring Empyrean ang kanilang amo." Nagtatakang tanong ni Killian. Malungkot na sabi ni Alaric, "Hindi talaga. Tao ang boss nila, mayroon lamang cultivation ng 8th Firmament True God. Pero ang lakas niya ay hindi kapani-paniwala. Wala na akong natitirang lakas para gumanti. Mabuti na lang at hindi siya nagbigay ng nakamamatay na suntok. Kung hindi, malamang na hindi makakabalik si Little Alaric para salubungin si boss. Tao. Tunay na Diyos ng ikawalong langit. Maaari kayang. Siya iyon. Sandali lang, gaano nakatagal, paano niya nagagawang makapasok sa kanyang cultivation realm? Isa pa, ang kapaligiran dito ay hindi angkop para sa cultivation. Maaari kayang may iba pang mga tao na nakapasok sa lugar na ito. Nakakunot ang noo na sabi ni Killian. Nang pumasok si Mateo sa Dragon Eye Cave, isa lamang siyang initial stage 7th Firmament True God. Pagkatapos lamang ng mahigit isang taon na lumipas, sa lohikal na pagsasalita, imposibleng makalusot upang maging isang 8th Firmament True God. Ang espiritual na enerhiya ng Dragon Eye Cave ay napakakaunti. Bukod pa rito, ito ay nahaluan ng napakaraming enerhiyang malademonyo. Ang paglinang ay naging napakabagal. Kailangan itong igulong ng dahan-dahan tulad ng paggulong ng seda mula sa isang bahay uod bago sila makasipsip ng napakakaunting espiritual na enerhiya. Kung kalkulahin ayon sa sentido komun, ang paglilinang sa labas ng mahigit 10 taon ay maaaring hindi maihahambing sa isang taon dito. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, paano kaya makamit ni Mateo ang pagiging isang tunay na Diyos ng ikawalong langit sa loob lamang ng isang taon? Masyadong pantastiko ang ganitong uri ng bagay. Ngunit ang mga salita ni Alaric ay pumukaw pa rin sa interes ni Killian. Plano niyang personal na tingnan ito. "Pumunta ka, isama mo ako para makita ang taong ito." Tumayo si Killian at sinabi. Tuwang-tuwa si Alaric at sinabing, "Hey, dahil sa gagawing hakbang ni boss, tiyak na mamamatay ng napakalungkot ang grupo ng mga apo na iyon. Boss, kailangan mo akong ipagtanggol at durugan ang ulo ng lalaking iyon." Nagkunwaring malamig at mayabang si Killian habang sinasabing, "Relax ka, nasasakupan kita. Ang pagsampal sa mukha mo ay katumbas ng pagsampal sa akin. Tutulungan kitang suntukin siya hanggang sa ulo ng baboy." Di nagtagal, bumalik sina Alaric at ang iba pa. Sa labas ng kampo ni Embry, sumigaw si Alaric, "Buwisit! Nandito na ang amo ko, kaya bilasan mo at lumabas ka para mamatay." Dumating si Embry nang marinig iyon. Nang makita si Alaric, tumawa siya ng malakas at sinabing, "Ulo-ulong tiyan, binugbog ka na hanggang ulo ng baboy. Malimutin ka pa rin ba?" Malamig na ngumiti si Alaric at sinabing, "Ito ang ating boss, ang walang kapantay na henyo ng Dragon Clan, Lord Killian. Palabasin mo ang iyong boss." Sabi ni Lord Killian ay bubugbugin niya ito hanggang sa ulo ng baboy. Lumipat ang tingin ni Embry kay Killian at hindi niya maiwasang magpakita ng seryosong tingin. Talagang nahanap na ng lalaking ito ang iyang Empyrean Realm bilang boss. Bukod pa rito, ang Empyrean Realm na ito ay isa palang bata at magandang babae. Nakarating na si Killian sa Empyrean Realm sa murang edad. Kaya paano siya may lalagay sa Dragon Eye Cave? "Sige, imbitahan mo si boss palabas." Seryoso ang tingin ni Embry habang sinasabi niya sa Indra na katabi niya. Mayabang na tingin si Alaric at malamig na ngumiti, "Embry, hindi mo iisipin na kaya pa rin ng iyong 8th Firmament True God ang isang Empyrean powerhouse, di ba?" Sa sandaling kumilos si Lord Killian, agad na magiging giniling na karne ang boss mo. Sinabi na ng amang ito dati na hinihiling niyang sumuko ka na, pero ayaw mong makinig. Ngayon, siguradong babatuhin kita hanggang ulo ng baboy. Ah, sige, patiin na rin ang boss mo. Sino yung sinabi mong gusto mong bugbugin hanggang ulo ng baboy? Mukhang mahina ang memorya mo. Mahina akong lumapit si Mateo habang malamig na sinasabi.
Nang makita si Mateo, hindi napigilan ni Killian ang pagsikip ng mga mata, ang ekspresyon sa mukha niya ay parang natanggalan ng mabigat na pasanin. Natigilan din si Mateo nang makita si Killian. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya pala si Killian dito. Bakit pumasok ang babaeng ito sa Dragon Eye Cave? Hindi napansin ni Alaric ang kakaibang atmosfera at tumawa pa rin ng malakas habang sinasabi, hahaha. Sino ang binubugbog sa ulo ng baboy? Siyempre, binubugbog ka rin ito sa ulo ng baboy. Ikaw, isang Diyos ng tunay na ikawalong langit, ang may lakas ng loob na maging arrogant. Ngayon, gusto kong hindi mo kayang tiisin ang mga bunga ng pagkabigo. Putok. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha niya, na direktang nagpalipad sa kanya palabas. Ang bumangga kay Alaric ay walang iba kundi si Killian. 2,142. Bahagyang nabawasan ang pamamaga sa mukha ni Alaric. Sa suntok ni Killian, namaga itong muli. Boss, mali ba ang nabangga mo? Nasaktan si Alaric hanggang sa tumulo ang mga luha niya ng may inosenteng tingin. Lumingon si Killian para tingnan siya at nakangiting sinabi, hindi ako nagkamali ng tama. Si Mateo ay matalik kong kapatid. Gusto mo siyang bugbugin ng baboy, kaya natural lang na bugbugin din kita ng baboy. Kay kapatid. Tanong ni Alaric nang may gulat na tingin. Natigilan si Mateo at sinabing, Killian, bakit ka pumasok sa Dragon Eye Cave? Kumunat ang ilong ni Killian at sinabing, Alam kong walang mabuting intensyon si Carden na matandang iyon kaya hinanap ko si inay. Sa huli, narinig ko lang sila ni Tio G na nag-uusap tungkol sa inyong bagay. Sa simula, plano ko sanang pigilan ito na nakakaalam na nahuhuli pa rin ako ng isang hakbang. Kaya, sinamantala ko ang katotohanang hindi sila nakikinig at palihim na pumasok sa loob. Dinala kita sa Dragon Clan. Kaya paano ko kayo mapapanood na hinahanap ang inyong kapahamakan? Ngayong nakapasok na ako, kailangan na kitang ilabas. Nang marinig ito ni Mateo, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Mula nang unang makita niya si Killian, pakiramdam ni Mateo ay konektado siya sa dugo at napakabait ng kanyang pakiramdam. Siguro nga may magkadugo talaga sila. Tutal, wala ring nakakaalam ng pinagmulan ng ninuno ng lahi ng dragon. Siguro ipinanganak siya sa Rain Dragon Stronghold. Hay nako, ikaw, itong babaeng ito, ay masyadong pabago-bago. Sa pagpunta mo rito, malamang magulo na ang labas, buntong hininga ni Mateo. Tumawa si Killian at sinabing, sino ba ang may pakialam? Alinman sa dalawa, hindi ako natuwa na manatili sa Rain Dragon Stronghold. Sa halip, pagkatapos kong pumasok, maganda ang pakiramdam ng pagiging isang boss. Ano ba ang pangalan niya, Little Alaric, bakit hindi ka pumunta para humingi ng tawad kay Mateo? Dumating si Alaric na puno ng kumpiyansa, iniisip na makakabawi siya kay Mateo at matalo si Mateo ng halos mabugbog. Sino ang mag-aakala na nabigo siyang talunin si Mateo at siya mismo ay naging ulo ng baboy muli? Sa huli, kinailangan pa niyang aminin ang kanyang kasalanan kay Mateo, nakakainis talaga. Gayunpaman, si Killian ang nagbigay ng utos. Kaya hindi siya nang ahas na sumuwi kahit kaunti. Likas na masungit si Killian. Nitong mga nakaraang araw, hindi nagkukulang si Alaric sa pagpapahirap ni Killian at matagal na siyang nag-aalab. Mahal na kamahalan, nagkamali si Little Alaric. Mapait na sabi ni Alaric. Nang makita ang itsura ni Alaric na parang isang inaapi na asawa, kiniliti ng husto si Embry sa tagiliran. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay, hindi niya magawang magpakababa sa antas ng ganitong uri ng menor de edad na karakter. Dahil Killian, gusto mong maging boss, sa hinaharap, pagsamahin mo ang dalawang kampo na ito. Maaari kang maging boss, malamig na sabi ni Mateo. Sige, sige. Masayang-masaya ang itsura ni Killian. Direktang sumailalim sa pagsasanib ang dalawang kampo. Pinag-usapan ni Embry at Alaric ang mga detalye ng operasyon, natural lamang na hindi naiwasan ng dalawang tao ang ilang mga hindi pagkakaunawaan. Dinala ni Mateo si Killian sa kanyang istasyon at nagsimulang makipag-usap. Sinuri ni Killian si Mateo mula ulo hanggang paa at sinabing may kakaibang tingin, talagang nakakakita ka ng mga multo. Sa ganitong lugar, hindi lang bumagal ang cultivation speed mo, kundi mas bumilis pa nga.
Ngumiti si Mateo at sinimulang paikutin ang Chaos Heaven Span kanan. Bumuhos ang malademonyong enerhiya sa kanyang katawan ng walang kabuluhan. Nang makita ni Killian ang eksenang ito, napaawang ang kanyang bibig at napasigaw, "Why ikaw? Kaya mo bang gamitin ang malademonyong enerhiya para mag-cultivate? Ito. Talagang nakakakita ito ng mga multo. Simula pagkabata, akala ko kakaiba ako. Ngayon ko lang nalaman na kumpara sa iyo, masyado akong normal." Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, "Napakabait mong bata. Anong masasabi mong kakaiba ka?" Tumawa si Killian at sinabing, "Iba ako sa iba." Ramdam ni Mateo na ang ngiti ni Killian ay nagpapakita ng sakit at kalungkutan. Matagal nang alam ni Mateo na si Carden ay tinatawag nilang lahat si Kian na isang bituin ng kasawian. Tila may malungkot na nakaraan ng batang babaeng ito. Gayunpaman, dahil ayaw magsabi ni Killian, natural lang na ayaw na ring magtanong pa ni Mateo. Hey, kung alam lang ni Carden ang sitwasyon mo ngayon, sa palagay ko ay magagalit siya hanggang sa direkta siyang magkatawang tao. Biglang may naisip si Killian at nagsimulang tumawa. Tumawa rin si Mateo at sinabing, sa tingin ko rin. Sa totoo lang, gusto ko talaga ang lugar na ito ngayon at ayaw ko nang lumabas. Ang Dragon Eye Cave ay isang paraiso ng paglilinang para sa akin. Hindi nakapagsalita si Killian habang sinasabi niya, ikaw lang din ang nagtuturing sa lugar na ito na parang sarili mong bakuran. Pero, paano tayo lalabas? Ngumiti si Mateo at sinabing, natural lang na may paraan ako. Nanliit ang mga mata ni Killian at gulat na sabi niya, may paraan ka ba? Tumanggaw si Mateo at sinabing, pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang pagpapalakas pa rin. Killian, sa susunod na mga taon, aasa ako sa iyo. Tinapik ni Killian ang dibdib niya at sinabing, sabihin mo na, ano ang gusto mong gawin ko? Ngumiti si Mateo at sinabing, hanasin ang mga halimaw sa abyss at kunin ang pinakamaraming natatakpang itim na devil crystals hanggat maaari. Walang imek na sinabi ni Killian, sige. Ang pamamaraang nililinang mo ay talagang kakaiba. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, dinala ni Killian ang pinagsamang dalawang malalaking kampo at naglibot upang manghuli ng mga halimaw sa kalaliman. Dahil kasama si Killian sa kakaibang lakas na babaeng ito, hindi kayang tiisin ng mga rank 6 abyss monsters ang kahit isang palitan lang ng salita sa kanya. Iisa lang ang pinamamahalaan ni Mateo, iyon ay ang cultivation. Dahil nakapagtipid ng oras para pangangaso, mabilis na sumulong ang kaharian ni Mateo. Pagkalipas ng 3 taon, natapos ni Mateo ang mahirap na gawain na hindi nagawa ng iba. Sa loob ng 3,000 taon, nalampasan niya ang tagumpay at naging isang Ninth Firmament True God. Lumipas ang 5 taon pa, at sa isang iglap ay narating ni Mateo ang pinakamataas na antas ng Ninth Firmament True God. Isang hakbang na lang ang kailangan para makarating sa susunod na realm. Ang bilis ng kanyang cultivation ay nagpatingkad sa lahat ng mga mata at napanganga. Kahit si Embry o Alaric pa, ang tanging magagawa lang nila ay ang tawag sa mga kakatwang tao para ilarawan si Mateo. Sa araw na ito, lumabas si Mateo mula sa pag-iisa. Mabilis na lumapit si Embry para bumati, sabay sabi ng may pag-aaruga, ang kamahalan ay talagang parang Diyos. Sa loob ng maikling 9 na taon, kung kailan tayo mag-cultivate mula sa 7th Firmament True God hanggang sa peak 9th Firmament True God, malamang ay wala na tayong makikitang pangalawa sa buong Heaven Span World, di ba? Hindi lang ito basta-basta nagkakaroon ng mantika, talagang nagulat pa siya. Halos nabaliw ang mga tao sa bilis ng cultivation ni Mateo. Sa bilis ni Mateo na sumipsip ng banal na asensya, kung ito ay isang karaniwang tao, sapat na ito para pasabugan ang kanilang banal na karagatan. Ngunit si Mateo ay parang isang walang hanggang hukay, gaano man karami ang iyong lapitan, gaano man karami ang aking sisipsipin. Sobrang baliw. Hindi pa niya naririnig noon na may taong kayang mag-cultivate ng ganito sa True God Realm. Natatawang sway ni Mateo, tumigil ka na sa pagsisinungaling. Pumadjejek si Embry at sinabing, kamahalan, galing ka sa pag-iisa ngayon, ilalabas mo ba kami? Sabi ni Mateo, huwag magmadali. Dahil maganda ang kapaligiran ng cultivation dito, natural lang na kailangan kong dumaan muna sa Empyrean Realm bago lumabas.
Kung hindi, pagkatapos lumabas, kakailanganin kong magsikap ng husto para makarating sa Empyrean Realm. Ang dami ng espiritual na enerhiyang kailangan ni Mateo para makalusot sa Empyrean Realm ay lubhang nakapangangilabot. Para makarating sa labas ng mundo, ang mga cultivation resources lamang ang kailangang gumawa ng malalaking paghahanda. Ang mga namumutlang itim na kristal ng demonyo rito ay sagana, at ang malademonyong enerhiya ay napakarami rin. Ang pagtawid dito ay natural na ang pinakamahusay na pagpipilian. Ito. Hindi pa ba pinagtitibay ng kamahalan ang inyong kaharian bago muling makalusot? Nag-aalangan na sabi ni Embry. Kung napakabilis na nakalusot ang cultivation realm ng mga ordinaryong tao, mahirap iwasan ang pagiging hindi matatag ng kanilang mga realm. Ang pagnanais na makarating sa Empyrean Realm ay nangangailangan ng napakahabang panahon ng paghahanda. Kung hindi, napakataas ng posibilidad ng pagkabigo. Sa sinabi ni Mateo, gusto niyang makalusot sa isang iglap. Malamig na sabi ni Mateo, hindi na kailangan. Matagal na akong hindi nakakagalaw. Dapat lumabas ako at iunat ng kaunti ang mga paa ko. 2,143. Kamahalan, hindi na tayo maaaring magpatuloy pa. Kung mas malayo pa tayo sa unahan, teritoryo na iyan ng mga halimaw sa ikapitong antas ng Abyss. Opo, Panginoong Crosswell. Makapangyarihan ka at makakatakas ka mula sa mga panga ng mga halimaw sa ikapitong ranggo ng Abyss, pero hindi natin kaya. Kasunod ni Mateo, nanginginig sina Embry at Alaric. Ganon din ang iba. Tumikim si Killian at sinabing, natatakot saan? Nandito na ang lola kong ito, hahayaan ko pa ba kayong magduse? Naku po, lolo't lola, ang lakas ng mga halimaw sa ranggong ikapitong Abyss ay higit na nakahihigit sa mga nasa parehong ranggo. Kung tutukan nito ang pagbahing dito, patay na tayo. Mapait na sabi ni Kuya Embry. Umungol. Hindi pa humihina ang boses niya nang biglang lumitaw ang isang matangkad na higanting may 3 taong katawan. Halos nagpalamig sa lahat ang malademonyong enerhiyang kumakalat mula sa katawan nito. Naku po, bakit ba kasi dumating pa yan noong pinag-uusapan pa natin yan? Sina Embry at Alaric ay natakot ng husto at halos wala ng lakas ng loob na tumakas pa. Halimaw sa kalaliman na antas Empyrean. Ito ay isang halimaw na may ulo ng leon at katawan ng kabayo. Nakausli ang 2 matutulis na ngipin na nagbibigay sa mga tao ng isang napakabangis na pakiramdam. Hey! Sa wakas may lumabas na maayos na sagot. Gagamitin kita sa pagsasanay kung gayon. Humagalpak ng tawa si Mateo at hinugot ang espadang may buto, ang layuning lumaban ay tumatagos sa kanyang katawan. Ano? Kamahalan, hindi po kayo baliw, di ba? Isa itong halimaw na nasa antas ng kailaliman ng Empyrean. Takot na takot si Embry. Ang halimaw sa Abyss level ng Empyrean ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong Empyrean, ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit sa mga nasa parehong ranggo. Kahit alam nilang lahat na ang kapangyarihang lumaban ni Mateo ay higit pa sa mga tao, ang pagharap sa isang halimaw sa Abyss na nasa antas ng Empyrean ay napakalakas pa rin. Mateo, huwag mong pilitin ang sarili mo. Nakipagpalitan na ako ng suntok sa mga halimaw sa Abyss level ng Empyrean dati at muntik na akong mabaigo. Masyado pa ring malakas ang pagharap dito gamit ang kasalukuyan mong lakas. Sabi ni Killian. Matagal na siyang nagliwaliw sa Dragon Eye Cave. Sa loob ng ilang taon, palagi niyang tinutulungan si Mateo na manghuli ng mga halimaw sa Abyss at hindi niya maiwasang makipag-ugnayan sa mga halimaw sa Abyss level na Empyrean. Ang malalaman na lakas ng katawan ni Killian ay napakalakas, ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa mga powerhouse na kasing ranggo ng Empyrean level. Pero kahit na ganoon, hindi rin siya kayang tapatan. Makikita kung gaano kalakas ang mga halimaw sa Abyss level ng Empyrean. Hey! Magiging nakakabagot kung mahina ito. Bukod pa rito, kailangan ko ng mas purong enerhiyang malademonyo kapag nakalusot ako sa Empyrean Realm. Hindi pa sapat ang enerhiyang malademonyo ng True God Realm para magamit. Malamig na sabi ni Mateo, habang ang mga yabag niya ay naglalakad na patungo sa halimaw sa kailaliman. Ignorante kang tao, pinupukaw mo ang mga halimaw sa maharlikang kalaliman. Wawasakin ka ng Empyrean na ito.
Sa isip ni Mateo ay dumating ang mensahe ng kabilang panig. Ang mga halimaw sa abis ay labis na uhaw sa dugo ngunit hindi naman sila walang talino. Sa kabaligtaran, ang mga halimaw sa abis ay may napakataas na katalinuhan. May hadlang lang sa wika, kaya bihira silang magkusa na makipag-usap. Kapag nakakita sila ng mga tao o demonyo, iisa lang ang salita. Iyon ay patayin. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, arrogant at napakagwapong hanggal. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kakababa. Isang simpleng tao, tunay na walang alam sa kalawakan ng langit at lupa. Darating ang araw na aalis tayo sa kailaliman at sasakupan ang buong mundo ng langit. Ngayon, maaari ka nang maging isang masarap na pagkain sa tiyan ng Empyrea na ito. Talim ng Diablo. Iwinagayway ng halimaw sa kalaliman ang mga kuko nito, at ilang dosenang itim na talim ng liwanag ang sumugod palapit. Ang mabilis at mabangis na espada ay halos nagliliwanag sa espasyo. Nang maramdaman ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng mga itim na talim, ang mga mukha ni Kuya Embry at ng iba pa ay namutla. Maging si Killian ay mayroon ding seryosong hitsura. Ukit na hangkag ng espada. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, walang problema sa mabilis na paghahagis ng ilang dosenang hollow edge ng espada. Walang kapantay na mabilis at mabangis na liwanag ng espada ang dumaan, na tuluyang nagpawalang bisa sa Blade of the Devil. Bahagyang nagulat din ang halimaw sa abis. Malinaw na hindi nito inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ni Mateo. Ang kanyang Blade of the Devil, kahit na ito ay isang ordinaryong taong Empyrean, ay imposible ring madaling ma-neutralize. Sa totoo lang, ito ay nalutas ng isang tunay na Diyos ng napakagaan. Ganyan lang. Panoorin mo ito. Tunay na espada na may hukay na ukit. Dakilang palma ng universo. Kalawakang lumalamon ng kilin sa langit. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga malalakas na galaw na ito, lumaban si Mateo hanggang sa pantay na matalo siya sa halimaw sa abis. Sa tabi, agad na natulala si Kuya Embry at ang iba pa. Titi ito. Malamang nanlalabo na ang paningin ko. Nauutol na sabi ni Alaric. Isang tunay na Diyos na nakikipaglaban sa isang Empyrean, ito ay hindi pa naririnig. Bukod pa rito, ang halimaw na ito sa kailaliman ay hindi isang ordinaryong Empyrean. Ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit sa mga nasa parehong rango. Nangangahulugan din ito na kung ang isang ordinaryong First Firmament Empyrean ay nandito, hindi ba sila matatalo sa mga kamay ng kanyang kamahalan? Habang gulat na gulat si Kuya Embry, huminga siya ng malalim. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Mateo ay talagang nakakabaliw sa mga tao. Kahit matagal na nilang alam na ang lakas sa pakikipaglaban ni Mateo ay napakalakas. Sapat na para agad na patayin ang mga peak true God powerhouse, nang talagang ibigay na ni Mateo ang lahat, gulat pa rin sila. Hindi talaga ito ang lakas sa pakikipaglaban na dapat taglayin ng isang tao. Gaano kalakas ang mga halimaw sa abis? Pero si Mateo ay talagang tumawid sa isang pangunahing kaharian at lumaban hanggang sa pantay na mapantayan niya ang halimaw sa abis. Malakas. Napakalakas. Si Manghenyo, sino mang piliin ng langit, isa lamang silang tambak ng basura sa harap ni Lord Crosswell. Namangha si Alaric sa paghanga. Sus Mariosep, ginalit mo ang Empyrean na ito. Wawasakin ka talaga ng Empyrean na ito. Pagkatapos ng matagal na labanan, sa wakas ay nagalit ang halimaw sa abis. Putok. Ibinuka ng halimaw sa kailaliman ng Empyrean ang malaking bibig nito. Biglang natipon ang hindi mabilang na malademonyong enerhiya. Nagbago ang mga mukha ng lahat, gulat na sumigaw pa si Killian, Mateo, tumakbo ka muna. Iwasan mo ang matalas na talam. Wala talagang balak umatras si Mateo, tumawa ng malakas at sinabing, haha, perpekto. Takbo. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang makatakas? Dudurugin ka agad sa kawalan. Abyss Desolation. Umungol ng malakas ang halimaw sa kailaliman ng Empyrean. Nagdilim ang buong espasyo. Tila naging isang malaking hola ang langit at lupa, na tuluyang ikinulong si Mateo, at hindi na siya binigyan ng pagkakataong makatakas. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay biglang nagbago.
Hanggang ngayon lang sila nakakita ng mga halimaw sa antas ng abyss na nagsasagawa ng atake sa Empyrean. Hindi nila alam na ang kabilang panig ay mayroon pa ring ganitong nakakakilabot na ultimate move. Halos wawasakin ng kapangyarihang ito ang lahat. Mateo, tutulungan kita. Mahinahong sigaw ni Killian, itinaas ang kanyang kamao at akmang sasali sa laban. Killian, huwag kang lumapit. Tama na ang lalaking ito, ako lang ang humawak. Sigaw ni Mateo. Ignorante kang hanggal, gustong makita ng Empyrean na ito kung ano ang kaya mong gawin. Hey, sa tingin mo ba ikaw lang ang may ultimate move? Ngayon, hahayaan ka ng munting Panginoong ito na subukan ng tunay na lakas. Tumalim ang tingin ni Mateo, at nanginig ng matindi ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Isang kakilakilabot na lakas ang pumailan lang sa kalangitan. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat. Ang kahangahangang aura sa katawan ni Mateo ay hindi iisang uri, kundi tatlong uri. Banal na diwa, mahalagang enerhiya, at puwersa ng kaluluwa. Tatlong uri ng aura ang patuloy na pumailan lang, diretsyong dumadaloy patungo sa kalangitan. Nagbago ang kulay ng langit at lupa dahil dito. Sa isang iglap, umugong ang malalakas na hangin. Kumaway ang buhok ni Mateo, ang kanyang mga damit ay lumilipad ng walang kabuluhan, na parang isang diyosa sa langit na bumababa. Sa katawan ni Mateo, tatlong uri ng aura ang nagsimulang magsanib. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang nakakatakot na liwanag. Ang holang nabuo ng malademonyong enerhiya ay parang papel na pandikit sa ilalim ng kahangahangang momentum na ito, na direktang pinaputok. Anong galaw ito? Imposible. Talagang imposible. Sa mundong ito, paano magagawang pagsamahin ng isang tao ang esensya, enerhiya, at espiritu sa isa? Ang halimaw sa kailaliman ng Empyrean ay sabay na nabahala at nagalit, ang boses nito ay may bahid ng hindi makapaniwalang emosyon. 2144. Esensya, enerhiya, at espiritu na nagsasama-sama sa isa. Paano? Paano niya nagawa iyon? Ito ba ang kapangyarihan ng esensya, enerhiya, at espiritu na nagsasama-sama sa isa? Tunay na napakalakas. Simula pa noong unang panahon, napakaraming taong may kahangahangang talento ang nagtangkang pagsamahin ang esensya, enerhiya, at espiritu. Ngunit wala pang nakakagawa nito noon, paano niya ito nagawa? May mga sigaw ng mga bulalas sa paligid, lahat ay natigilan sa eksenang ito. Bago ang banal na daw, kailangan munang pagsamahin ng isang tao ang esensya, enerhiya, at espiritu, ang tatlong landas, bago nila makamit ang banal na daw. Ngunit pagkatapos ng Divine Daw, ang mga martial artist ng Heavenspan World ay wala ng sinuman na may kakayahang pagsamahin ang esensya, enerhiya, at espiritu sa isa. Hindi rin kaya ng mga Dao ancestors. Mula pa noong unang panahon, walang ideya kung gaano karaming mga pangunahing kapangyarihan ang naigal-inang ng esensya, enerhiya, at espiritu, ang tatlong landas, patungo sa pinakamataas na tuktok, at sinubukang pagsamahin ang mga ito sa isa. Pero nang makapasok sa banal na Dao, ito ay naging isang kabalintunaan. Kahit gaano pa sila kahirap magtrabaho, hindi pa rin sila nagtagumpay. Kaya naman, dahil hindi maaaring magsama ang esensya, enerhiya, at espiritu, ito rin ang naging pinagkasunduan ng lahat ng mga powerhouse ng Heavenspan World at maging ng batas na bakal. Pero ngayon, nilabag ni Mateo ang batas na bakal na ito. Nakakagulat talaga ang ganitong bagay. Nanlaki ang mga bibig ni Killian at ng iba pa, ang mga matang puno ng hindi makapaniwala. Ang malawak na sansinukob, ako ang langit. Chaos Essence Single Breath Sword. Sa wakas ay umabot na sa tugatog ng kanyang estado ang buong estado ni Mateo, naabot ang isang napakalalim at misteryosong kaharian. Sa pananaw ni Embry at ng iba pa, ang kasalukuyang Mateo ay parang ang soberano ng mundong ito. Sa ilalim ng gayong kapangyarihan, ang halimaw sa kailaliman ng Empyrean ay nanginig at hindi man lang ng ahas na tumakas. Isang espada ang pinakawalan nito, taglay nito ang kapangyarihang wasakin ang langit at ang lupa. Ang halimaw sa kailaliman ng Empyrean ay direktang naging abo, nagkalat at naglaho. Habang pinupulot ang mga nadungisan na itim na devil crystals, nagulat si Mateo.
Sabi niya, karapat-dapat lang na maging isang Empyrean-level tarnished Black Devil Crystal, pero nagawa ko pa ring manatiling ligtas kahit laban sa aking Chaos Essence 1 Breathsword. Ang mga Empyrean-level tarnished Black Devil Crystals ay talagang kakaiba. Sa kasalukuyan, ang asensya, enerhiya, at espiritu ni Mateo, ang tatlong landas ay nalinang na lahat patungo sa tugatog ng Origin Peel Realm. Ang kanyang estado ay naging walang katulad na maayos din. Isang hakbang na lang ang layo niya sa susunod na kaharian. Habang nililinang ng Chaos 7 Span Cannon hanggang sa araw na ito, sa wakas ay naipakita na ang pambihirang aspeto nito. Hindi nagawa pagsamahin ng ibang tao ang asensya, enerhiya, at espiritu sa isa, ngunit nang maabot ng kanyang banal na asensya ang tugatog ng Origin Peel Realm, ang tatlong landas ng asensya, enerhiya, at espiritu ay natural na nagsanib sa isa. At ang estadong ito ay bahagyang umalangaw-ngaw kasama ng Origin Peel sa loob ng kanyang banal na dagat na umaabot sa isang uri ng maselang estado. Tila may kung anong bagay na gustong bumute sa lupa. Naunawaan ni Mateo na pinalalampas niya lang ang isang pagkakataon at makakahakbang siya papunta sa susunod na kaharian. Mateo, paano mo nagawa yan? Ngayon lang ako nakarinig ng isang taong kayang pagsamahin ang asensya, enerhiya, at espiritu sa isa. Kung ang balitang ito ay kumalat sa Heavenspan World, tiyak na magdudulot ito ng madugong bagyo. Ang mukha ni Killian ay nagpakita ng isang pambihirang seryosong ekspresyon. Alam niyang napakabigat ng bagay na ito. Kung alam lang ito ng mga tao, malamang na mahaharap si Mateo sa lubhang mapanganib na mga sitwasyon. Ngumiti si Mateo at sinabing, kaya, hindi dapat ipaalam sa iba ang bagay na ito. Dapat alam niyo na ang gagawin. Dama ko ang tingin niya sa lahat ng tao. Nanginig sina Embry at ang iba pa, agad na may naintindihan. Nakita lamang niya si Embry na nakaluhod sa lupa ng may malakas na kalabog. Pagkatapos ay humagulgol siya ng may kaawa-awang pag-iyak. Kay kamahalan, iligtas po ninyo ang buhay ko. Bulag si Batang Embry kanina lang at walang nakita. Nang manguna si Embry, ang iba ay sunod-sunod na lumuhad sa lupa habang humagulgol ng malakas. Hindi napigilan ni Mateo na mawala ng malay nang makita ang sitwasyon at sinabing, kailan ko ba hinanap ang buhay mo? Nagulat si Kuya Embry at nauutal na sinabi, ang ibig po bang sabihin ng kamahalan ay hindi ang patayin tayo? Natatawang saway ni Mateo, tanga. Gusto ko lang kayong patayin lahat, parang pinitik lang ng daliri. Sa tingin mo ba ay kakausapin ko pa rin kayong lahat ng ganito kalala? Si Alaric pa rin ang matalino, agad na natuwa at direktang nanunumpa ng isang panunumpa ng langit na daw. Bukod pa rito, ang panunumpa ay lubhang mabangis. Ang iba ay naliwanagan, lahat ay sumusunod at nanunumpa ng mga panunumpa ng langit na daw. Ang mga tingin ni Kuya Embry at ng iba pa kay Mateo nang makita nila ito ay unti-unting napalitan ng paggalang at takot. Kung iba pa iyon, para sa kanilang sariling kaligtasan, tiyak na papatayin nila ang mga ito nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Kapag kumalat na ang ganitong bagay sa Heavenspan World, tiyak na magdudulot ito ng napakalaking pagkabigla. Ang buong Heavenspan World ay agad na mahuhulog sa gulo. Sa oras na iyon, malamang maging ang mga ninuno ni Dao ay magugulat din. Walang katapusang hahabol si Mateo. Gugustuhin ng lahat na buksan ang bibig ni Mateo at ipapaliwanag sa kanya kung paano pagsamahin ang asensya, enerhiya, at espiritu. Pero hindi ginawa iyon ni Mateo. Ang ganitong uri ng Panginoon ay sulit sundin. Nakataas din ang palad ni Killian sa langit, naghahandang manampa ng isang nakamamatay na sumpa, ngunit pinigilan siya ni Mateo. Hindi mo kailangang mag-alala, malamig na sabi ni Mateo. Nag-aalinlangang tanong ni Killian, bakit? Ngumiti si Mateo at sinabing, isang taong pumasok sa Dragon Eye Cave nang walang pag-aalinlangan bilang isang kapatid, ano pa ang hindi ko mapagkakatiwalaan tungkol sa taong iyon. Ngumiti si Killian ng matamis at tinapik ang balikat ni Mateo habang sinasabing, magaling bro. Pero, kailangan pa ring sinumpaan ang aking Heavenly Dao Oath. Isa pa, kailangan nilang mamatay lahat. Mateo, napakalaki ng implikasyon ng bagay na ito. Sa sinabi ni Killian, ang mga puso ni Embry at ng iba pang mga taong kakatahimik lang ay agad na muling nabahala.
Bagamat sumumpa sila ng isang nakamamatay na sumpa at natural lamang na mayroong heavenly vow na naghihigpit dito, ang pagsumpa ng isang heavenly vow oath ay may mga panganib din naman. Kung may magbubunyag ng impormasyon tungkol kay Mateo na may panganib ng tiyak na kamatayan, ang mga kahihinatnan ay masyadong kakilakilabot para isipin. Gayunpaman, mariing umiling si Mateo at sinabing, kapag ako, si Mateo, ay gumagawa ng mga bagay-bagay, natural lang na mayroon akong sariling dahilan. Embry, wala silang lahat ng sama ng loob o puot sa akin. Pumatay ng mga tao para patahimikin sila, ang ganitong uri ng bagay, ako, si Mateo, ay hindi ko na kaya. Huwag mo nang banggitin pa ang bagay na ito. Sa sinabi ni Mateo, nakaramdam ng init sa puso ni Embry at ng iba pa. Ibang-iba talaga itong boss nila sa iba. Kahit si Killian, ang ganitong uri ng tao na may purong pag-iisip, ay gustong pumatay ng mga tao para tuluyan silang patahimikin. Maiisip kung gaano kalala ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi gumawa ng hakbang si Mateo laban sa kanila nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Kamahalan, kahit mamatay ako, si Little Embry, hindi ko rin ibibigay ang kahit anong palatandaan. Matatag na sabi ni Embry. Kamahalan, mas gugustuhin pang mamatay ni Little Alaric kaysa pag-usapan ang bagay na ito. Kamahalan, ako rin. Nagmamadaling magsalita ang lahat, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay mayroong walang kapantay na katamtaman. Sa tabi, natigilan si Killian. Kitang-kita niya ang ugali ng mga taong ito. Pagiging opportunista, pagiging mahusay sa paghangad ng pabor, sakam na kumakapit sa buhay sa halip na harapin ang kamatayan. Sa kabuuan, hindi nakita ni Killian ang ilang kalamangan mula sa kanila. Ngunit hanggang ngayon, ang mga mukha ng mga taong ito ay mayroong walang kapantay na katamtaman. Maliwanag, ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Gayunpaman, ang kailangan lang ay makalabas tayo. Biglang may naisip si Embry habang mapait niyang sinasabi. Sa Dragon Eye Cave na ito, napakahirap talagang gastuhing lumabas. Hindi lalabas, kahit alam nila ang isang kamangha-manghang sikreto, imposible ring ibunyag ito. Kahit gusto nila itong ilabas, wala ring lugar para ilabas ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, manatili kayong ligtas, hahanapin ko ang puwang sa pagitan ng mga tao at ilalabas ko kayong lahat. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, nang inig ang lahat. Kamahalan, mayroon po ba talaga kayong paraan? Hindi makapaniwalang sabi ni Embry. Kay kamahalan, hindi pwedeng biro ang ganitong bagay. Sabi rin ni Alaric nang may balisa. Buong kumpiyansang sinabi ni Mateo, syempre, pero kailangan ko munang makalusot sa Empyrean Realm. 2145. Ang gustong puntahan ni Mateo ay natural na hindi ang Empyrean Realm. Kung tungkol naman sa kung anong uri ng kaharian iyon, hindi rin niya masabi ng sigurado. Pero may kutob si Mateo na ang susunod niyang kaharian ay tiyak na magiging kakaiba. Halos isang taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Nakapatay na si Mateo na maraming halimaw sa abyss level ng Empyrean sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kay Killian, at nakakuha ng ilang kupas na Black Devil Crystal sa level ng Empyrean. Ang malademonyong enerhiya na nakapaloob sa mga nadungisan at itim na kristal na iyon ay lubos na dalisay, mahigit 100 beses na mas dalisay kumpara sa True God Realm. Gamit ang mga kupas na itim na kristal na devil na ito, maaaring simulan ni Mateo ang pag-atake sa susunod na kaharian. Sa loob ng isang silid na bato sa kampo, nakaupo si Mateo nang nakakross ang mga paa. Naguguluhan ang kanyang isipan. Ang aking esensya, enerhiya, at espiritu ay naabot na ang tugatog ng Origin Pill Realm at nakabuo ng isang resonansya. Ang Origin Pill sa loob ng banal na dagat ay nakompress na rin hanggang sa limitasyon. Iniisip ko kung anong uri ng hindi pangkaraniwang pagbabago ang mangyayari kung patuloy akong magbubuhos ng maraming dami ng Chaos Divine Essence. Sa loob ng banal na dagat ni Mateo, ang Origin Pill ay nasiksik na hanggang sa maging kasing laki na lamang ito ng isang gisantes. Ngunit ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang nakapangangilabot. Sa paligid ng Origin Pill, umikot ang mga marka ng Dao, na parang isang dagat ng kidlat. Oras na para magsimula.
Ibinalik ni Mateo ang kanyang palad at ilang piraso ng kupas na itim na kristal ng demonyo ang lumipad pataas, nakalawit sa paligid niya. Umikot ang Chaos Heaven Span kanan. Sinimulan ni Mateo na higupin ang malademonyong enerhiya sa loob ng namumutlang itim na kristal ng demonyo, at ibinuhos ito sa Origin Peel. Ang mga kristal na itim na devil na may tarnished level na Empyrean ay may napakaraming reserba at napakadalisay din. Ang pagsipsip ni Mateo sa kanila ay parang isang malawak na karagatan na bamaha, na nagdulot ng malaking epekto sa banal na dagat ni Mateo. Ang kanyang Origin Peel ay sukdulan ng napipiga. Sa kasalukuyan, ang Chaos Heaven Span Cannon ay patuloy na nagtutulak ng Chaos Divine Essence papunta sa Origin Peel. Bigla na lang, ang Origin Peel ay nagsimulang manginig ng malakas. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang tiyan, at pinagpawisan ng malamig ang noo ni Mateo. Gayunpaman, simula pa lamang ito. Walang pakialam ang Chaos Heaven Span Cannon kung kakayanin ba ito ng Origin Peel o hindi, at walang tigil na pinipiga ang Chaos Divine Essence. Ang dating matatag na Origin Peel ay lalong naging hindi matatag. Sa ganitong paraan, napakatindi rin ng sakit na dinanas ni Mateo. Napakalakas na mga alon ng aura. Ito ba ay talaga bang nakakalusot ito sa Empyrean Realm? Sa labas ng silid na bato, si Killian at ang iba pa ay kasalukuyang nagbabantay para kay Mateo. Nang maramdaman ang matinding pag-alon-alon, nakaramdam din ng pagkabalisa si Killian. Siya mismo ay nakarating na sa Empyrean Realm dati at natural na alam niya kung anong klaseng konsepto ang makakarating sa Empyrean Realm. Pero kakasimula pa lang ni Mateo at mas malaki na ang ingay kaysa sa kanya. Napakalaki rin ang kaguluhan dito ng kanyang kamahalan. Kung magdulot ito ng isang makapangyarihang halimaw sa kailaliman pagdating ng panahon, hindi natin ito mapipigilan. Walang imek na sabi ni Embry. Bago pa man makalusot, nakipagtulungan na si Mateo kay Killian, nililinis ang mga halimaw sa kailaliman sa loob ng radius na ilang daang milya. Pero kung titingnan ngayon, hindi pa rin ito sapat. Ang kasalukuyang kaguluhan pa lamang, ang malademonyong enerhiya sa radius na 10,000 milya ay natipon na ng may pagkabaliw. Napakalaking kaguluhan, ang sabihing hindi magre-react ang mga makapangyarihang halimaw sa kailaliman, ay parang nakakakita na ng mga multo. Sunod-sunod na hinihigop ang mga piraso ng nadungisan na itim na kristal na demonyo. Lalong lumakas ang aura ni Mateo. Ang Origin Peel sa kanyang tiyan ay lalong naging hindi matatag. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mateo at sinabing, "Sus Mariosep. Bakit sa ganitong oras? Sa ganitong paraan, malamang hindi na sapat ang mga kupas na itim na kristal na inihanda ko." Lumalabas na ang Origin Peel na sumisipsip ng Chaos Divine Essence ay baliw na nakaapekto sa malalaman na katawan. Sa oras na ito, ang kanyang malalaman na katawan ay nagsimula ng lumakas, at malalampasan na niya ang kapigatian. Ikapitong ranggo ng Nerve-Anic Tribulation. Ang nakapangangilabot na antas ng ranggong ikapitong Nerve-Anic Tribulation ay halos nagpawala ng pag-asa sa mga tao. Ito ay 10 beses na mas nakatakot kaysa sa unang 6 na pinagsama-sama. Sa puntong ito, ang kapighatyang Nerve-Anic na dumarating ng sabay ay sadyang nakamamatay. Putok. Paikot-ikot na pinaikot ni Mateo ang Chaos Heaven Span Cannon, hinihigop ang mga namumutlang itim na kristal na parang balina na lumulunok ng tubig dagat. Biglang bumilis ang pagkonsumo ng mga kupas na itim na Devil Crystals. Para sa tagumpay na ito, natural na naghanda ng sapat si Mateo. Ngunit sa ilalim ng ganitong sitwasyon sa kasalukuyan, ang mga reserba ng mga kupas na itim na kristal na demonyo ay medyo nahihirapang matugunan ang mga pangangailangan. Damugong. Sumabog ang nakapangangilabot na enerhiya, direktang pinasabog ang silid na bato hanggang maging alikabok. Nanliit ang mga mata ni Killian at napasigaw siya sa gulat, hindi maganda. Siya. Nilalampasan niya ang Nerve-Anic Tribulation ng sabay. Galit ba ang lalaking ito? Bilang isang Empyrean na may lahing dragon, natural niyang alam ang kapangyarihan ng Rank 7 Nerve-Anic Tribulation. Kahit siya iyon, hindi rin niya ito basta-basta sinubukan. Pero ngayon, gusto rin ni Mateo na malampasan ang Nerve-Anic Tribulation sa mahalagang punto ng pagpasok sa Empyrean Realm. Isa itong tunay na aksyon na naghahangad ng kamatayan. Paano niya nalaman na wala ring kontrol si Mateo sa sarili niya?
Sa mundong ito, siya ang unang taong nag-isa ng asensya, enerhiya, at espiritu, ang tatlong landas. Kahit siya mismo ay hindi rin alam na magkakaroon ng ganitong problema. Pero ngayon, huli na rin ang lahat para sabihin ang kahit ano. Ito. Masyado itong kalokohan. Ang kanyang kamahalan ay talagang parang Diyos, para manggahas na malampasan ang nerve-anic tribulation kapag nakakalusot para maging isang Empyrean. May tingin ng pagsamba si Embry at hindi niya naramdaman na mapanganib ito. Mula nang malaman niya na pinagsasama ni Mateo ang asensya, enerhiya, at espiritu, ang tatlong landas, ang kanyang pagsamba kay Mateo ay parang tubig ng Yellow River, na walang humpay na umaagos. Dahil nang ahas ang kanyang kamahalan na gawin ito, natural lamang na nagkaroon siya ng kumpiyansa. Wala siyang dapat ipag-alala. Sa mundong ito, sino ba ang hindi masyadong maingat tulad ng pagtapak sa manipis na yelo kapag tumatagos sa Empyrean Realm? Ngunit ang kanyang kamahalan ay talagang lumalampas sa dalawang kapigatian ng sabay. Talagang pinalalawak nito ang ating mga abot-tanaw. Sabi rin ni Alaric na may hitsura ng pagsamba. Hey, hindi nakakapagtaka na napakalakas ng teknik sa pakikipaglaban ng kanyang kamahalan sa lahi ng dragon. Lumalabas na siya ay may perpektong gininto ang katawan na nasa ika-6 na pagbabago. Ang kakayahang malampasan ng ranggong 6 nerve-anic tribulation ay bihirang makita sa mundong ito. Ngayon, kung malalampasan niya ang ranggong 6 nerve-anic tribulation, natatakot ako na sa sandaling makapasok siya sa Empyrean Realm, makakalaban niya ang mga Second Firmament Empyrean. Nagningning ang dalawang mata ni Embry habang sinasabi niya. Hey, higit pa riyan. Huwag mong kalimutan, nasa kamahalan pa rin ang Chaos Essence One Breath Sword. Natatawang sabi ni Alaric. Sunod-sunod na nagsalita ang dalawang tao, halos pinupuri si Mateo hanggang langit. Ngunit alam ni Mateo ang sarili niyang pagdurusa. Ang dalawang paghihirap ay umabot na sa isang napakakritikal na panahon, halos hindi na kayang tustusan ng mga namumuong itim na kristal ng demonyo ang kanyang mga pangangailangan. Biglang nagbago ang mukha ni Killian at sinabi niya, hindi maganda. May mga halimaw sa abyss na nasa antas Empyrean na dumating. Nagbago ang mga mukha ng lahat, sunod-sunod na malakas na aura ang bumalot mula sa lahat ng direksyon. Ang malaking kaguluhang ito ay nagdulot ng makapangyarihang mga halimaw sa antas ng abyss ng Empyrean sa huli. Ito. Anong gagawin? Nag-iba ang ekspresyon ni Embry at ng iba pa dahil sa gulat. Sa harap ng mga halimaw na nasa antas ng Empyrean sa kailaliman, wala man lang silang kwalifikasyon para maging pakain ng kanyan. Isang halimaw sa kailaliman na casual na bumubuga ng hininga ang siyang magpapapatay sa kanila. Ang ekspresyon ni Killian ay naging napakaseryoso, at nagngingit-ngit siya at sinabing, kung hindi ko talaga kaya, iiyak na lang ako. Nagpakita si Embry ng isang ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak habang sinasabi, Lolo ko, sa oras na ito, nasa mood ka pa ring magbiro. Kung ang pag-iyak ay makakalutas ng mga problema, iiyak ako ng 3 araw at 3 gabi ngayon. Pero seryosong sinabi ni Killian, hindi ako nagbibiro sa'yo, kahit ako mismo ay natatakot kapag umiiyak ako. Natatakot lang ako na. Malamang hindi ito matiis ni Mateo. Hahaha. Isang taong walang muwang na gumagawa ng ganitong kalaking kaguluhan kapag nakakalusot, talagang nanliligaw ng kamatayan. Tama. Napakalakas ng taong ito. Siguradong masarap ang lasa niya. Sa oras na iyon, ang bawat isa ay umaasa sa kanilang sariling kakayahan. Tingnan kung sino ang makakahuli sa kanya. Bawat isa sa mga halimaw sa abyss ay nagpakita ng natutuwang tingin, lahat ay nakatitig kay Mateo na parang mga gutom na lobo. 2,146. Sa pagtingin sa grupo ng mga sakam na titig na nagbibigay ng liwanag sa dilim, ang puso ni Killian ay tuluyang bumagsak sa kailaliman. Ang mga halimaw sa abyss na ipinapatawag ay napakalakas. Natukoy pa niya na mayroong aura ng Third Firmament Empyrean Realm. Hindi niya kayang harapin ang mga halimaw sa abyss sa ganitong lakas. Wala ka nang pakialam. Nagngingit-ngit si Killian at talagang pinipigilan ang pag-iyak doon. Pero sa pagkakataong ito, narinig niya ang boses ni Mateo, Killian, gamitin mo ang Jade Slip na ibinigay ko sa iyo at ilabas mo silang lahat. Hindi mo kailangang pakialaman ang panig ko. Hayaan mo silang lumapit.
Pero, balisa si Killian. Walang pero. Hayaan mo silang lumapit. Direktang putol ni Mateo. Nagngingit-ngit si Killian, pinapadyak ang mga paa, at sinabing, sumunod kayong lahat sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dinala niya ang lahat at direktang dinurog ang Jade Sleep. Nang ma-activate ang Spatial Node Technique, direktang na-teleport palabas sina Killian at ang iba pa. Panginoon Killian, ito. Wala na kaming lahat, pero paano si Panginoong Crosswell? Nag-aalalang sabi ni Embry. Tumingin si Killian sa malayo, kumikislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, sana ay may paraan siya. Dito, isang grupo ng mga halimaw sa antas ng kailaliman ng Empyrean ang nagtitinginan ng may pagnanasa, papalapit ng papalapit kay Mateo. Spatial Node Technique. Tunay na mahusay na paraan. Hey! Ang ingay ng tagumpay ng taong ito ay talagang kakaiba. Mas malakas pa ito kaysa sa amin ng mga halimaw sa kailaliman. Mukhang napakasarap niya siguro. Ang kasalukuyang Mateo, sa paningin ng mga halimaw sa kailaliman, ang Mateo ang pinakamasarap na pagkain. Kung tungkol naman kay Killian na nakatakas silang lahat, hindi mahalaga iyon. Swoosh! 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 Sa wakas, may hindi nakapagpigil at gumawa ng hakbang laban kay Mateo. Akin ang biktima. Walang sino man ang maaaring mangagaw. Para manggahas kayong agawin ang biktima mula sa akin, pagod na ba kayong mabuhay? Nang may gumalaw, hindi na nakapagpigil ang iba pang mga halimaw sa abis, at isa-isang sumugod. Napakasarap na biktima, paano nila ito maibibigay sa iba? Hey! Talaga naman, may naghahatid ng unan kapag natutulog. Mga hanggal kayo, nag-aalala lang ako na baka hindi sapat ang mga kupas na itim na kristal na devil. Kung ganoon nga, hindi ako magiging magalang. Sa grupo ng mga halimaw sa kailaliman, narinig ang mapangutsyang tawa ni Mateo. Hindi nila maiwasang mabahala ng husto sa kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Mateo. Isa ang isinilang ni Dao, isa ang isinilang ng dalawa, dalawa ang isinilang ng tatlo, tatlong isinilang, napakaraming buhay. Sa wakas ay naiintindihan ko na. Sa gitna ng tunog ng pagsabog, narinig ang malakas na tawa ni Mateo. Nararamdaman ng enerhiyang ito na kayang sumire sa langit at lupa, ang grupo ng mga halimaw sa antas ng kailaliman ng Empyrean ay nakaramdam ng paninigas ng kanilang mga balahibo. Isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanilang mga puso. Hindi maganda. Dali, tumakbo ka. Sus Mariosep. Ayaw na ba ng lalaking ito ng buhay niya? Walang tigil ang mga boses na may pangamba at galit. Ang mga halimaw na ito sa antas ng kailaliman ng Empyrean ay tumalikod at tumakbo. Pero huli na ang lahat. Isang walang ingay na pagsabog ang kumalat sa lahat ng direksyon, sinira ang lahat. Kasama si Mateo mismo. Ang kasalukuyang Mateo ay direktang sumabog at naging abo. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay muling nanigas ng napakabilis, pagkatapos ay nabura, banlawan at ulitin ng ganito. Kapigatian sa Nirvana. Sa gitna ng nakapangangilabot na pagsabog na ito, nalalampasan ni Mateo ang Nirvanic Tribulation. Hindi lang iyon, ang banal na kaluluwa ni Mateo ay dinudumihan din. Sa gitna ng nakapangangilabot na enerhiyang ito, dalawang bagay lamang ang hindi nawasak. Isa ay ang world-suppressing steel. Ang isa pa ay ang kamalayan ni Mateo. Maaaring masira ang oras, ngunit tanging ang kamalayan lamang ang hindi masisira. Mga nadungisan na itim na kristal na demonyo, higupin mo para sa akin. Ang mga nadungisan na itim na kristal na demonyo ay direktang nilamon ni Mateo, sumanib sa mga pagsabog, ginagamit upang paikliin ang malalaman na katawan, ginagamit upang muling halmahin ang banal na kaluluwa. Ang mga kristal na ito ng Second Firmament at Third Firmament Empyrean Realm na may Tarnished Black Devil ay walang kapantay na dalisay, at ang enerhiya ay napakarami rin. Para sa kasalukuyang Mateo, isa lamang itong mahusay na tonic. Patuloy pa rin ang mga pagsabog, nanginginig ang buong Dragon Eye Cave. Natakot ang mga makapangyarihang halimaw sa kailaliman hanggang sa tumakbo sila palabas na parang baliw. Nawasak ang kawalan, at nagdulot ng matinding kaguluhan ang malalakas na hangin.
Ang buong Dragon Eye Cave ay napuno ng matinding kaguluhan. Sa sukdulang kailaliman, ilang mga sinaunang aura ang biglang lumitaw na naglalabas ng mga boses doon na sabay-sabay na nabahala at nagalit. Isang paus na boses ang galit na umungal, Sus Mariosep. Sira na ang selyo ng ikatlong patong. Isa pang matandang boses ang nagsabi, hay nako, binantayan na natin ang kalaliman sa loob ng hindi mabilang na taon. Hindi ko inaasahan na may nakabukas palang mga selyo nito mula sa labas. Sabi ng isa pang tao, maaari kayang nasira ang ating 8 dakilang abyss suppressing pseudo worlds. May nagtangkang basagin ang kalaliman mula sa labas ng mundo. Sa oras na ito, isang boses na tila gumapang palabas ng isang libingan ang bumukas at nagsabi, tumigil ka sa panghuhuli ng walang dahilan. Shen Bale, pumunta ka at tingnan mo. Oo. Sa gitna ng kadiliman, may sumagot na naging isang guhit ng puting anino at naglaho. Nang lumapag ang figure ni Chen Bale sa Dragon Eye Cave, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagkipot. Ito. Ganito talaga. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Mukhang ang Heavenspan World na matagal nang mapayapa ay sa wakas ay muling hinahampas ng malalaking alon. Puno ng komplikasyon ang boses ni Chen Bale. Mabuti na lang at hindi kalakihan ang pinsala ng selyo. Kung hindi, kung biglang lalabas ang mga halimaw ng pangalawang patong, magiging napakahirap nitong tiisin. Gaya ng sinabi niya, minasa ni Chen Bale ang napakalalim na mga selyo sa kanyang mga kamay at ipinadala ang mga ito sa kawalan. Sa wakas ay kumalma na muli ang buong Dragon Eye Cave. Patuloy pa rin ang mga pagsabog, ngunit ang pinakamatinding pagsabog ay natural na nangyari ng sandaling iyon sa simula. Ngayon, ang mapanirang kapangyarihan ay malayo na sa dati. Maraming salamat sa aksyon ni Senior. Kung hindi, mapapahamak sana itong junior na ito. Sa isipan ni Chen Bale, isang boses ang biglang lumitaw, dahilan para magkaroon ng bakas ng pagbabago ang kanyang isipan na nahihirapang magbago-bago sa loob ng daan-daang milyong taon. Kumunat ang noo niya, at sinabing, isang maliit na Empyrean, matutuklasan mo ba talaga ang pag-iral ng emperador na ito? Ang anyo ni Chen Bale ay parang isang maliit na alikabok lamang, hindi kayang magdulot ng anumang alon sa espasyo ng patong na ito. Hindi niya inaasahan na mapapansin pala siya ni Mateo. Ang pagkabiglang ito ay natural na hindi naman gaanong mahalaga. Kahit na nakakatakot ang kaguluhang dulot ni Mateo, anong klaseng paningin ang mayroon si Chen Bale? Nakita niya na si Mateo ay basta na lamang nakakarating sa ikapitong ranggo sa isang sulyap. Hindi man lang siya itinuturing na eksperto sa paningin ni Chen Bale. Ang ganitong uri ng lakas, kahit na magkamot pa sila ng ulo ng duguan, makakalimutan pa rin nila ang pagtuklas sa kanyang pag-iral. Pero natuklasan talaga ito ni Mateo. Medyo espesyal ang kasalukuyang kalagayan ni Junior, lahat ng bagay dito sa Dragon Eye Cave ay malinaw sa isang sulyap. Kaya, matutuklasan ko na si Senior, sabi ni Mateo. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Chen Bale, wala rin siyang ideya kung ano ang iniisip niya. Mukhang isang kahangahangang maliit na nilalang ang lumitaw sa Heavenspan World. Hindi ko inaasahan na may koneksyon ka pala sa lahi ng dragon, gulat na sabi ni Chen Bale. Ang kanyang lakas ay lubhang kakilakilabot, sa pamamagitan lamang ng kaunting banal na sentido na ito, natukoy niya ang pagkakaroon ng kaluluwa ng dragon ni Mateo. Ang ina ni Junior ay mula sa lahi ng dragon, alam ni Mateo na hindi nito matutulungan si Chen Bale at tapat na sinabi. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay lubhang misteryoso, ramdam niya na si Chen Bale na ito ay hindi maarap, halos kahalintulad ng isang Diyos. Si Moji lang ang pinakamalakas na taong nakita ni Mateo noon. Pero may kutob siyang malamang hindi man lang nababaliw si Moji sa harap ng matandang lalaking nakaputi. Tumango si Chen Bale at sinabing, ganito nga. Sana maalala mo ang iyong pagkakakilanlan. Dahil sa iyong talento, tiyak na harap ka sa isang malaking responsibilidad sa hinaharap. Sumagot si Mateo, mga senior garrisoning dito, ang inyong mga merito ang pinakamagaling. Naiintindihan ni Junior ang dapat kong gawin sa aking puso. Bahagyang tumango si Chen Bale at sinabing, magaling ka kung gayon. Aalis na ang emperador na ito. Pagkatapos magsalita, ang kanyang figure ay direktang naglaho sa mundo. 2147.
Matandang Bale, hindi ka naman magsisinungaling ng walang saysay, di ba? Ang isang pambihirang tagumpay ng isang True God Realm ay kayang pabagsakin ang ikatlong selyo. Nang bumalik si Chen Bale sa kailaliman, ikinwento niya ang mga bagay na nakita niya, na agad na pumukaw ng hinala ng iba pang mga makapangyarihang tao. Isang simpleng eksperto sa True God Realm na nakakalusot sa Empyrean Realm, gaano man ito kalaki, imposible ring pasabugan ang ikatlong selyo. Kailangang malaman ng isa na ang ikatlong selyong ito, kahit na ito ay isang Ninth Firmament Heavenly Emperor, maaari rin nilang kalimutan ang tungkol sa paglabag dito kahit kaunti. Sa dilim, hindi makapag-abalang magbigay ng paliwanag si Chen Bale at sinabing may magaan na ngiti, "Hey, talagang nakakatuwang bata." Hindi lang niya binuka ang selyo, natuklasan pa niya ang pag-iral ko. Tama, boss, may koneksyon pa nga sa iyo ang batang yan. Nakikita kong magaling ang batang yan, kaya nag-iwan ako ng ilang maswerteng pagkakataon para sa kanya. Siyempre, kung sakaling mahulog siya sa maling landas sa hinaharap, maaari mo rin itong hiramin para pigilan siya. Oh! Nakikinig ako sa iyo, talagang kawili-wiling bata ito. Nakakalungkot na hindi natin maaaring iwanan ang ating mga post. Kung hindi, pupunta talaga ako at titingnan ang batang ito. Pero sa pakikinig sa sinabi mo, ang batang ito ay pambihira. Ang Heavenspan World ay malamang na muling mapunta sa isang magulong sitwasyon. Sa gitna ng madilim at madilim na kailaliman, isa pang boses ang narinig. Bahagyang bumantong hininga si Chen Bale at sinabing, parang ang Doomsday Battle ay nasa harap na natin. Hindi ko inaasahan na sa wakas ay magsisimula na ulit ang Heavenly Dao Samsara. Pagkatapos magbuntong hininga, tumahimik ang lahat. Muling nanambalik ang katahimikan sa kailaliman. Sa loob ng Rain Dragon Stronghold, naroon lahat ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Ang pasukan ng Dragon Eye Cave ay nanginginig ng husto at nagsimula ng mabasag. Ang banal na diwa ng lahat ay mabilis na bumuhos, naghawak kamay upang patatagin ang selyo. Ngunit isang malakas na lakas ang sumabog mula sa selyo, na nagpaputi sa mga mukha ng grupo ng mga Heavenly Emperor. 7 hanggang 8 Heavenly Emperor ang naghawak kamay bago halos hindi napigil ang masira ang selyo. Namumula ang kutis ni Carden habang nagngingit-ngit ang mga ngipin at sinabing, "Sus Mariosep. Hindi pa naman nagkakaproblema ang selyo ng Dragon Eye Cave. Bakit ito nagdulot ng ganitong kalaking kaguluhan sa pagkakataong ito?" Namutla rin ang mukha ng Dragon Lord nang sabihin niya, "Natatakot ako na may isang makapangyarihang halimaw sa kailaliman na ipinanganak sa loob at inaatake nito ang Seal. Magiging maayos din si Killian sa loob, di ba?" Malamig na ngumiti si Carden at sinabing, "Ganito, mabuti na rin, at least patay na ang batang iyon. Harold, ang iyong espiritu sa langit ay makakapagpahinga ng mapayapa." Biglang may naisip si Azzy at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Panginoon ng Dragon, ang kaguluhang ito ay hindi naman siguro dahil sa panganib na naranasan ni Killian, di ba?" Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Malinaw na napakataas ng ganitong posibilidad. Humph! Isang ang malas na bituin, hindi tumitigil kahit na nakapasok na sa Dragon Eye Cave. Malamig na singgal ni Carden. Bahagyang nanlamig ang magandang mukha ng Dragon Lord nang sabihin niya ito sa malamig na boses, "Carden. Huwag mong kalimutan ang pagkakakilanlan ni Killian. Ang Dragon Eye Cave ay orihinal na pinamamahalaan mo, ngunit dahil sa iyong kapabayaan, hinayaan mong mapunta si Killian sa isang mapanganib na sitwasyon. Kung ang bagay na ito ay naiulat sa itaas, kaya mo bang tiisin ang mga kahihinatnan?" Bahagyang nagbago ang mukha ni Carden, hindi na naglakas loob na magsalita. "Man! Parang mas maliit ang mga alon." Biglang nagsalita si Azzy. Totoo nga, ang matinding alon-alon na nagmumula sa loob ay unti-unting lumiit, at sa wakas ay tuluyang naging matatag. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga Heavenly Emperor. Sa oras na ito, biglang may narinig na ingay mula sa labas ng toreng bato. Kasalukuyang naiinis si Carden, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, "Sino ang maingay dito? Hindi ba nila alam na ito ay isang pinagbabawal na lugar sa loob ng kuta?" Gaya ng sabi niya, gumalaw ang kanyang anyo at agad na naglaho. "Kayong lahat, papasukin ninyo ako. Papasukin ninyo ako."
Tinangka ni Laika na sumugod sa toreng bato ngunit mahigpit siyang hinaranggan ng mga gwardya. Sinabi ng bantay ng Dragon Clan sa seryosong boses, kung patuloy kayong magdudulot ng gulo, huwag nyo kaming sisihin sa hindi pagiging magalang. Ang mga nagbabantay sa toreng bato ay pawang mga makapangyarihang Empyrean. Nang kumilos sila, natural na hindi na makakalaban sina Laika at ang iba pa. Malungkot ang mukha ni Laika habang nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, nakikiusap ako sa inyo, papasukin ninyo ako. Hindi lumabas ang Young Master sa loob ng 10 taon. Papasok ako para hanapin siya. Sa totoo lang, sa loob ng 10 taon na ito, ginugol ni Laika ang bawat araw sa labis na paghihirap. Kung hindi dahil sa utos ni Mateo, ang kasunduang 10 taon, matagal na sana siyang sumugod papasok sa Dragon Eye Cave. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, ang 10 taong petsa ay papalapit ng papalapit. Ang pag-asa na lalabas si Mateo ay lalong lumabo at sa wakas ay hindi na siya makapaghintay pa. Ang bantay lang ay sadyang malamig na parang yelo at hindi niya sinuwi ang mga patakaran. Ano ang kinalaman natin sa pagpasok sa Dragon Eye Cave sa inyong lahat? Hindi lalabas ang kanyang kamahalan, kung gayon ay papasok tayo para hanapin siya. Galit na sabi ni Ning Tianping. May lumitaw na figure at malamig na sinabi, namatay na siya sa loob, hindi na ninyo kailangang pumasok pa. Si Carden talaga iyon. Tiningnan ni Laika si Carden ng may puot, gusto niya itong lumunin ng buhay. Alam niya na ang taong ito ang nagpadala sa Young Master sa lupain ng kawalan ng pag-asa, ang Dragon Eye Cave. Nakakaloko ka. Imposibleng mamatay ang Young Master. Sigaw ni Laika. Tama, ang kanyang kamahalan ay may natatanging talento. Isang walang kapantay na talento. Talagang hindi siya mabibigo sa isang maliit na Dragon Eye Cave. Sabi rin ni Ning Tianping na may galit at sama ng loob na mukha. Nang makita ang mga mukhang nawawala ng pag-asa ni Laika at ng iba pa, napuno ng tuwa ang puso ni Carden. Ang gusto niya ay eksaktong ganoong resulta. Hey, maliit na Dragon Eye Cave. 10 taon na kayong nanatili rito at malamang hindi pa ninyo lubos na naiintindihan kung anong klaseng lugar ang Dragon Eye Cave. Ang lugar na iyon ay nagtatakip ng hindi mabilang na mga halimaw sa kailaliman. Ang bawat halimaw sa kailaliman ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga taong kapareho nila ng antas. Doon, ang pumupuno sa hangin ay hindi espiritual na enerhiya kundi malademonyong enerhiya. Hindi maaaring mag-cultivate ang isang tao sa loob ng Dragon Eye Cave. Napakahirap ng muling pagpuno. Ang banal na asensya na ginagamit ay madalas na hindi magkakaroon ng sapat na oras upang mapunan at magkakaroon ng mga halimaw sa kailaliman na muling susugod. Gaano katagal ninyo nararamdaman na mabubuhay siya sa ganitong uri ng kapaligiran? Sa totoo lang, sinasabi ko sa inyo, may isang Heavenly Emperor na itinapon sa Dragon Eye Cave, at hindi na siya muling lumabas. Maraming sinabi si Carden sa isang buntong hininga, habang sinasabi ang buong kalupitan ng Dragon Eye Cave. Habang tumatagal ang pakikinig nila, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Laika at ng iba pa. Sa huli, malapit na itong mawala ng pag-asa. Alam nilang kahanga-hanga si Mateo. Pero kahit gaano pa kahanga-hanga ang isang tao, sa ilalim ng ganitong kapaligiran, darating din ang panahon na mauubos ang kanilang lakas. Kung gayon, kayang tumagal ni Mateo ng 10 taon. Ikaw. Walang kwenta ang sinasabi mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi rin sana papasok si Young Master sa Dragon Eye Cave. Ako. Lalabanan kita. Nagalit si Laika at tumalon, parang nanigas ang espasyo. Ang iba ay may malungkot at galit na mga mukha. Kasama si Lone Swan, lahat sila ay nagtakbuhan papunta sa Carden. Pero, anong klaseng pag-iral si Carden? Ang ganitong antas ng atake ay sadyang napakahina para makayanan ang kalaban sa harap niya. Snort. Hindi gumalaw si Carden at sumengot lamang ng malamig na hangin. Parang kulog na tumama sa puso ng lahat. Power! 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 Ang ilang tao ay sabay-sabay na samuka ng sariwang dugo, mga figurang lumilipad palabas paatras. Sa harap ng isang Heavenly Emperor, ang mga Empyrean ay parang mga langgam, lalo na't sila ay isa lamang True God Realm. Mas pinalalaki mo ang sarili mong kakayahan.
Kung hindi lang dahil sa batang iyon na pumipilit sa emperador na ito na manampa ng isang heavenly Dao oath, mga patay na sana kayong lahat ngayon. Malamig na sabi ni Carden kasabay ng isang malamig na pagsinghot. Bas sa mukha ni Carden ang matinding galit, ngunit wala ring kapantay ang tuwa sa puso niya. Ang pagpatay kay Laika ay isang pag-angat lamang ng kamay. Para lamang silang mga langgam para sa kanya. Pero makita lamang ang labis na kalunos-lunos na anyong ng mga taong ito, saka lamang siya magiging masaya. Mariin na pinagdikit ni Laika ang kanyang mga ngipin, nanlamig ang kanyang mga mata. Dahil ganoon nga, pipilitin kitang kumilos at patayin ako. Ngayon, mamamatay akong kasama mo at maghihiganti sa batang Panginoon. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, muling sumugod si Laika patungo sa Carden na parang gamo-gamong lumilipad papasok sa apoy. Sige, lalabanan ka namin ng husto. Dahil ayaw mo kaming patayin, pipilitin ka naming patayin. Malamig na sigaw ni Ning Tianping at sumugod din palapit. 2,148. Sa loob ng Dragon Eye Cave, ang mga mukha ni Killian at ng iba pa ay nagpakita ng kagalakan ng pagkaligtas sa isang sakuna. Masyadong marahas ang pagsabog, nakabasag si Killian ng ilang sunod-sunod na Jade Sleep at nag-teleport papunta sa pinakamalayong spatial node bago halos hindi niya naiwasan ang lakas ng pagsabog. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay ginawa ring maalikabok at marumi sa hitsura, tila napakagupit. Lord Killian, medyo malaki ang kaguluhang ginawa ni Lord Crosswell, di ba? Sabi ni Embry nang may takot na namumuo sa kanyang puso. Nakakatakot. Kahit na isang emperador sa langit ang nasa gitna ng pagsabog, malamang mamamatay din sila ng walang matitira na bangkay, tama ba? Hindi gagawin ni Lord Crosswell. Hindi niya gagawin. Namutla ang kutis ni Alaric habang sinasabi niya ito. Tumahimik ka. Direktang pinutol ni Killian ang mga susunod na salita ni Alaric at sinabi sa isang seryosong boses, siguro buhay pa si Mateo. Tahimik ang iba na parang mga sikada sa taglamig, ngunit sinasabi sa kanila ng katwiran na halos wala ng pag-asa si Mateo na mabuhay. Kailangang malaman ng isa, si Mateo ang nasa gitna ng pagsabog. Napakalakas na pagsabog, paano kaya ito makakaligtas? Humihina na ang pagsabog. Tara, pumunta tayo roon at tingnan natin. Bihira lang makakita ng seryosong ekspresyon si Killian habang sinasabi niya ito. Ito ba ang sarili kong mundo? Sa gitna ng kaguluhan, hindi napansin ng kamalayan ni Mateo ang mundo, at ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog. Hanggang ngayon, sa wakas ay nakalikha na siya ng isang mundong pag-aari niya. Ang malawak na kaguluhang ito ay walang hanggan at kulay abo, walang kahit kaunting senyales ng buhay. Bukod pa rito, ito ay lumawak pa palabas sa napakabilis na bilis, at lalong lumalaki. Ang mundo ko ay ipinanganak ng 3 pangunahing kaharian lamang ang nahuli kaysa sa iba. Kung titingnan mo ito, tila medyo naiiba ito sa iba. Tumingin si Mateo sa kaguluhang ito habang bumubulong. Kahit hindi pa dumaan si Mateo sa Divine Lord Realm noon, dahil matagal na siyang nasa Heavenspan World, napakarami pa rin niyang nakitang mga powerhouse at hindi siya banyaga sa pagbubukas ng isang mundo. Nang marating ng mga martial artist ang Divine Lord Realm, kailangan nilang magkaroon ng point singularity ng Heavenspan World bilang pundasyon, na lalawak at uunlad, at lilikha ng sarili nilang mundo. Sa madaling salita, ang Heavenspan World na ito ay mayroong hindi mabilang na mga powerhouse na lumikha ng hindi mabilang na maliliit na mundo, ngunit lahat sila ay batay sa Heavenspan World at mga karugtong lamang ng Heavenspan World. Kasama ang ganitong uri ng makapangyarihang pseudo-worlds ng East Suppression Pseudo-World, naging bahagi rin ito ng Heavenspan World sa huli. Pero ibang-iba ang paraan ni Mateo ng paglusot. Ang mundo niya ay ganap na nilikha niya mismo. Walang puntong singularidad, walang oras, at wala ring espasyo. Ang kaguluhang ito ay isang bagong-bagong mundo. Nang umusbong ang kaguluhan sa simula, hindi pa naghiwalay ang langit at lupa. Ang lahat ay parang ilang na naghihintay ng pag-unlad. Isang blankong papel. Kung paano uunlad ang mundong ito sa hinaharap ay lubos na nakasalalay sa kanya. Ang ganitong uri ng kontrol ay hindi nililimitahan ng Heavenspan World. Pakiramdam ni Mateo na ang mundong ito ay tila dalawang magkaparehong mundo mula sa Heavenspan World na walang nakikialam sa isa't isa.
At hindi ito katulad ng ibang maliliit na mundo dahil ito ay karugtong ng Heavenspan World. Bukod pa rito, ang kaguluhang espiritual na enerhiya ng mundo ni Mateo ay walang kapantay na kapal. Ito ay libo-libo pa, 10,000 beses na mas makapal kaysa sa espiritual na enerhiya ng Heavenspan World. Kahit na magkaroon ng pagnipis sa hinaharap, maaari pa rin itong umabot sa antas ng Heavenspan World. Sa ibang maliliit na mundo, tulad ng Immortal Grove World, ang espiritual na enerhiya sa loob ay lubhang nabawasan, ang dami ay napakababa. Kaya naman, mas mahirap pa kaysa sa pagtatangkang umakyat sa kalangitan para sa mga martial artist na gustuhing makawala sa mga gapos at makarating sa Heavenspan World. Kahit ang isang napakalaking pseudo-world tulad ng East Suppression pseudo-world ay mas mababa rin ng kaunti kumpara sa Heavenspan World. Malalim ang tingin ni Mateo habang dahan-dahang sinasabi, mukhang may naintindihan ako. Mukhang ang landas na tinatahak ko ay isang tunay na landas patungo sa pinakamataas na langit. Hindi nila kayang pagsamahin ang tatlong landas ng esensya, enerhiya, at espiritu dahil ang kanilang landas ay mali talaga. Ang kanilang landas ay nakasalalay sa mundo ng langit. Kaya paano nila masisira ang mga gapos ng mundo ng langit? Kahit na ang mga ninuno ng Dao, isa lamang silang makapangyarihang anyong buhay sa mundo ng langit na ito, hindi kailanman kayang malampasan. Ngunit para makalakad ako sa hakbang na ito, lahat ng ito ay salamat pa rin sa Lesser Heavenspan Mountain. Hanggang ngayon, habang nililinang ang Chaos Heavenspan Canon, at dumaranas ng hindi mabilang na paghihirap, sa wakas ay nakalikha si Mateo ng sarili niyang mundo. Kahit napakaliit pa rin ang mundong ito, hindi man lang kasing laki ng maliit na mundo ng isang Divine Lord Realm, ang mundo ni Mateo ay 1,000 beses, 10,000 beses na mas malakas kaysa sa Heavenly Emperor Realms kung pag-uusapan ang kalidad. Bukod pa rito, walang hangganan ang mga posibilidad sa mundo ni Mateo. Biglang napukaw ang mga iniisip ni Mateo. Isang figure ang lumitaw sa mundo ni Mateo, ito ay tiyak na walang alikabok. Nang makita ni Dustless ang mundong ito na 1,000 talampakan lamang ang radius, laking gulat niya hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata at natigilan siya. Ito ang mundo mo. Masyadong mahirap paniwalaan. Buntong hininga ni Dustless sa paghanga. Ngumiti si Mateo at sinabing, bago ko pa man marating ang kaharian, hindi ko rin maisip na ganito pala ang mundo ko. Bangulong si Dustless, mali. Lumalabas na mali ang mundo. Binuksan ng banal na Panginoon ang isang mundo, kinokontrol ng Empyrean ang isang mundo, pinangungunahan ng Emperador ng Langit ang mundo, lumalabas na. Mali ang lahat. Mateo, ang iyong landas ay ang tunay na dakilang landas na patungo sa pinakamataas na langit. Pinanood ni Dustless si Mateo na maglakad ng paunti-unti, dala ang kalituhan, kawalan ng katiyakan, at walang katapusang paghihirap. Pero ngayon, sa wakas ay napatunayan na ng katotohanan na tama ang landas na tinahak ni Mateo. Ang mundong ito ay isang mundong hindi pa nakikita ni Dustless noon. Isang sulyap lang at nakita na niya ang kakaibang aspeto ng mundong ito. Ang makalakad hanggang sa hakbang na ito ngayon ay salamat pa rin sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa Lesser Heavenspan Mountain, maaari rin akong maglaho sa gitna ng karamihan, sabi ni Mateo nang may madamdaming buntong hininga. Pero umiling si Dustless at sinabing, hindi iyon. Itinalaga na iyon ng langit. Natatandaan mo pa ba ang mga salitang sinabi ni Immortal Grove bago siya namatay? Bahagyang tumango si Mateo. Minsan nang sinabi ni Immortal Grove bago mamatay na ang kahulugan ng kanyang pag-iral ay ang kapanganakan ni Mateo. Hindi lang ikaw ang mga Panginoon ng Lesser Heavenspan Mountain. Pero kahit na ito ay Immortal Grove o Fangtian, pareho silang hindi gumawa ng hakbang na ito. Si Immortal Grove ay may natatanging talento at naunawaan si Dao sa harap ng Lesser Heavenspan Mountain sa loob ng ilang milyong taon at mas maliit pa sa iyo. Hindi naman sa hindi niya ito kayang gawin, kundi dahil masyado kang malakas. Ikaw ang taong pinili ni Heavenly Dao. Sabi ni Dustless na may kaunting emosyon. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, isang pusong nananabik kay Dao. Hindi pa ako nagbago noon. Pero ang pinakahihintay ko ngayon ay ang mabuhay muli si Lingzhou. Sabi ni Dustless, hanggal na bata, sapat na ang nagawa mo.
2,000 taon ng pag-unawa sa Tao, pagbubukas ng isang bagong mundo, sino ang makakagawa nito? Gayunpaman, ang bagong kaharian mo na ito ay hindi Heavenly Empyrean. Kaya paano ito dapat itawag? Bagong-bago ang landas ni Mateo, natural na kakaiba ang kaharian. Napaisip si Mateo at sinabing, ngayong sumikat na ang kaguluhan, tawagin mo na lang itong Chaos Realm. Nang maramdaman ang nagwawala at nagngangalit na espiritual na enerhiya sa gitna ng kaguluhan, hindi napigilan ni Dustless ang pagtawa habang sinasabi, angkop naman ang Chaos Realm. Pero pagkatapos ng araw na ito, ang espiritual na enerhiyang kailangan ng iyong cultivation ay magiging kakilakilabot. Napangiti rin si Mateo ng mapait at sinabing, hindi ko rin mapigil ang gawin ito. Kung hindi dahil sa pag-iwan kay Lycan ng 10 taong kasunduan, hindi ko talaga kayang umalis sa lugar na ito. Mula sa pagpasok sa Dragon Eye Cave hanggang ngayon, 10 taon na ang lumipas. Natakot si Mateo na baka nag-aalala silang lahat kay Laika, kaya naman pinili niyang makalusot sa puntong ito. Alam niyang malamang na mahirap ang pinagdaanan ni Lycan nitong 10 taon. Bagkus, ang kanyang kaharian ay sumulong ng napakabilis nitong 10 taon, direktang nakarating sa Chaos Realm mula sa 7th Firmament Origin Peel Realm. Dahil sa magandang Reg Along ito na ibinigay sa kanya ni Carden, talagang hindi na matiis ni Mateo na umalis. Sa pagkakataong ito, napukaw ang mga iniisip ni Mateo, at nakangiting sinabi niya, Man. Ang Nirvanic Tribulation ay nalampasan na rin, ang aking matabang katawan ay nakarating din sa ikapitong rango. 2,149. Nang maramdaman ang sumasabog na kapangyarihang nagmumula sa kanyang katawan, labis na nasiyahan si Mateo sa pisikal na katawang ito. Ang tribulation ng Rank 7 Nirvanic Tribulation ay ang bangungot ng mga body cultivator. Kung walang matibay at matatag na kalooban, walang paraan para malampasan ito. Pero para kay Mateo, ito mismo ang kanyang galing. Ang prosesong ito ay walang kapantay na sakit. Ngunit sa pagtitiis, darating ang tamis kasunod ng pait. Taglay ang perpektong ikapitong pagbabagong anyo ng gininto ang katawan, ang mahalagang enerhiya ng isang tao ay masiglang parang araw sa katanghaliang tapat na sumisikat sa itaas. Pakiramdam ni Mateo ay kahit hindi niya gamitin ang banal na asensya ngayon, kaya niyang pasabugin ang isang halimaw sa abyss na nasa antas empyrean sa isang suntok lang. Hey! Ang paglampas sa panahong ito ay talagang isang pagbabagong anyo. Ang tatlong landas ng asensya, enerhiya, at espiritu ay maituturing na isang muling pagsilang sa nirvana na nagiging sanhi ng mabilis na paglakas ng aking lakas. Sabi ni Mateo nang may emosyonal na buntong hininga. Ang pagsasama ng asensya, enerhiya, at espiritu, tunay ng walang kapantay na nakakatakot. Nakakalungkot lang na maliban sa iyo, walang sino man sa Heavenspan World na ito ang makakagawa nito. Namangha rin si Dustless sa paghanga. Tumangaw si Mateo nang may bahagyang ngiti. Bigla siyang gumawa ng bahagyang tunog ng pagkagulat. Isang markang hugis dragon ang lumitaw sa pagitan ng mga noo ni Mateo. Mukhang. Ang senior na iyon ay talagang hindi maarap na nag-iwan ng markang ito sa aking katawan nang hindi ko namamalayan. Gayunpaman. Ang markang ito ay tila isang buto na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan sa loob, naghihintay na ako ay lumago. Nang maramdaman ang bakas na ito, agad itong ikinonekta ni Mateo kay Chen Bale. Ang makapagtanim ng marka sa katawan niya nang hindi niya namamalayan, bukod kay Chen Bale, sino pa kaya ang mayroon? Sa kasalukuyan, hindi pa rin niya maramdaman ang panganib mula sa bakas na ito, kaya hinayaan na lang niya itong dumaan sa natural nitong takbo. Mateo! Panginoon! Bigla, sunod-sunod na gulat na sigawan ang narinig mula sa malayo. Si Killian mismo ang sumugod palapit. Alam kong magiging maayos ka. Nagmukhang masayang gulat si Killian. Biglang nagbago ang kanyang mukha at gulat na nagsalita, ikaw. Nakalusot ka ba? Tumangaw si Mateo at sinabing, kung pagsasamahin ang tatlong landas ng asensya, enerhiya, at espiritu, hindi ko rin inaasahan na biglang darating ang Nirvanic Tribulation. Sa simula, ang mga nadungisan na itim na kristal ng demonyo ay hindi sapat para magamit. Sino ang mag-aakala na ang mga halimaw na iyon sa kalaliman ng Empyrean Realm ay talagang naghatid sa pintuan na nilulutas ang aking napipintong problema?
Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang hindi makapagsalita. Para magawang pretuhin ang mga halimaw sa abyss level ng Empyrean bilang biktima, kakaiba rin si Lord Crosswell. Isang bahid ng katusuhan ang biglang sumilay sa mga mata ni Killian at bigla siyang sumuntok. Isang nakapangangilabot na kapangyarihan ang nagpalabas ng mga tunog ng pagkalabog sa espasyo. Tumawa si Mateo at sumuntok din. Putok. Lumipad pa atras ang figure ni Killian at umatras ng ilang daang talampakan bago halos hindi niya nagawang patatagin ang kanyang figure. Habang si Mateo ay hindi gumalaw kahit isang pulgada. Nang makita ang eksenang ito, si Kuya Embry at ang iba pa ay nagulat sa mga mukha. Alam nilang lahat na si Killian ay isang babaeng napakalakas. Ang kanyang pares ng kamao ay halos kayang makipaglaban sa mga halimaw sa First Firmament Empyrean Abyss. Pero ang napakalakas na babaeng ito ay natalo kay Mateo sa isang suntok lang. Bukod pa rito, kung titingnan ang hitsura, hindi ginamit ni Mateo ang buong lakas. Nakarating lang si Mateo sa Empyrean Realm at wala pa siyang oras para pagtibayin ang kanyang kaharian, at ang kanyang lakas ay talagang napakalakas na. Kahanga-hanga. Tunay ngang karapat-dapat na maging perpektong ikapitong transformasyon na gininto ang katawan. Kung ibibigay mo ang lahat, malamang na hindi pa rin matatalo ang iyong lakas sa mga Second Firmament Empyrean. Manghang sabi ni Killian. Casual na sinabi ni Mateo, kung ang pag-uusapan ay ang pakikipag-ugnayan sa isang Second Firmament Empyrean, hindi naman dapat maging mahirap. Ito ang makapangyarihang aspeto ng perpektong ikapitong transformasyon. Ang pag-abot sa ikapitong ranggo, ito ay magiging isang paputok na pagtaas ng lakas. Kasama ang isang makapangyarihang paraan ng cultivation at martial technique, ang pagtalon sa mga realm para makipaglaban sa Empyrean Realm ay magiging madali rin. Kakaiba. Hindi mapigilan ni Killian ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Siya ay talagang kasing kahulugan ng henyo sa Dragon Clan. Pero sa harap ni Mateo, wala talaga siyang makitang kahit anong pagmamataas. Masyadong kakaiba ang lalaking ito. Sinuri ni Mateo si Killian, may kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Tiningnan ni Mateo si Killian hanggang sa tumindi ang lahat ng balahibo niya at sinabing, anong ginagawa mo, tinitingnan mo ako ng ganyan. Umiling si Mateo at bumantong hininga, nakarating ako sa ikapitong ranggo, ang aking atavism Dragon Soul ay ganap ng nagising. Nagdududang sabi ni Killian, ano naman? Ngumiti si Mateo ng mapait at sinabing, lumalabas na ang ninuno ng dragon sa Immortal Grove World ay ang kuya pala ng nanay mo. Nang lumabas ito, naging kakaiba rin ang ekspresyon ni Killian. Bigla, hindi na napigilan ni Killian ang sarili at humagalpak ng tawa. Hihihi. Halika, halika, halika. Tawagin mo akong lolo't lola. Ha 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 ha. Mamamatay na ako sa kakatawa, ha 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 ha. Natawa si Killian ng malakas, nang inig ng malakas, halos hindi makahinga. Sa tabi, sina Embry at ang iba pa ay nagpipigil din ng tawa sa simula. Sa huli, hindi na nila napigilan ang sarili at sama-samang humagalpak sa tawa. Hindi nila inakalang mayroon pa ring ganitong uri ng relasyon sa pagitan nina Mateo at Killian. Hindi nakapagsalita si Mateo. Matagal na niyang tinuring si Killian na parang isang nakababatang kapatid. Pero matapos niyang gisingin ang atavism Dragon Soul, ilan sa mga alaala ng ninuno ng dragon sa Immortal Grove World ay lumitaw din sa kanyang isipan. Lumabas na ang ninuno ng dragon at ang Dragon Lord ng Rain Dragon Stronghold ay magkapatid pala. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit pakiramdam niya ay napakalapit niya nang makita niya si Killian. Ilang milyong taon na rin, ang ninunong dragon ay nakaramdam ng tiwala sa sarili dahil isa siyang henyo at nais niyang sundan ang mga yapot ng kanyang ninuno, kaya't siya ay padalos-dalos na pumasok sa Dragon Eye Cave ng mag-isa. Sino ang mag-aakala na siya ay nahulog sa isang walang pag-asa na sitwasyon sa loob ng Dragon Eye Cave na sa huli ay puno ng mga panganib? Hindi sinasadyang napadpad ang Heavenly Empyrean Immortal Growth sa Dragon Eye Cave mula sa isang spatial rift at nailigtas ang ninuno ng dragon na si Long Chin, pati na rin ang mga ninuno ng apat na dakilang Divine Beast. Ang ilang makapangyarihang banal na halimaw na ito ay sumunod sa Heavenly Empyrean Immortal Grove upang mabayaran ang nakapagliligtas buhay na biyaya. Ang apat na dakilang ninuno ay dumami rin sa Immortal Grove World.
Sino ang mag-aakala na kalaunan, napatay ang Heavenly Empyrean Immortal Grove, at nalaman na rin ang kinaroroonan ng apat na dakilang ninuno. Ngunit sa mga alaala ng ninuno ng dragon, mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Longshu, na siyang Dragon Lord ng kasalukuyang Rain Dragon Stronghold. Sa ganitong paraan, si Mateo ay mas bata ng maraming beses kumpara kay Killian. Dapat ipagwalang bahala ang tawag na Lola. Pero napakahirap para kay Mateo na tawagin siyang ganito. Dahil dito, natapos na ang seniority. Mateo, bilis tumawag, bilis tumawag. Kung hindi, hindi matutuwa si Lolo. Tumawag ka at may gantimpala. Hihihi. Pangungot siya ni Killian. Hindi mapigilan ni Mateo ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Dahil dito, hindi niya kailanman may angat ang kanyang ulo sa harap ni Killian. Siyempre, imposibleng tawagin siyang lola ni Killian. Sige, tumigil ka na sa kalokohan. Maggagabi na, kailangan na nating lumabas. Malamig na sabi ni Mateo. Tama nga, isang pangungusap ang agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kamahalan, totoo ba ito? Talaga bang may lalabas mo kami? Gulat na sabi ni Embry. Ang iba naman ay mukhang may pananabik. Para sa kanila, ang ganitong uri ng lugar ay parang impyerno. Lihim na bumantong hininga si Mateo at malamig na sinabi, "Siyempre. Ang aking batas pang spatial ay nauunawaan na hanggang sa ika-6 na kalangitan." Ano ang ibig sabihin ng paghahanap ng isang simpleng spatial rift? Bukod dito, mayroon ding mga coordinate ng isang spatial rift sa aking memorya ng mana. Bago makarating sa Chaos Realm, medyo mahirap pa rin para kay Mateo na maghanap ng spatial rift. Ngunit habang nagaganap ang pagsabog, ang kamalayan ni Mateo ay pumasok sa isang napakalalim at misteryosong kaharian at kilala ang ikatlong patong na selyong ito na parang likod ng kanyang kamay. Ang spatial rift coordinates na kasalukuyan niyang nauunawaan ay hindi bababa sa 5. Naagad din ang atensyon ni Killian si Mateo at dali-daling nagsalita, "Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo na at umalis ka na. Sa lugar na ito, ayoko nang magtagal pa." Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, "Sumunod ka sa akin." 2,150. Sa ibabaw ng kawalan, ilang figure ang parang mga gamo-gamong lumilipad papunta sa apoy, sumusulpot patungo sa makapangyarihang nilalang. Baka sa mukha ni Carden ang pagkairite, halatang inis na inis. Ang paghihigpit ng Heavenly Dao Oath sa mga powerhouse ng Martial Dao ay napakatindi. Kasalukuyang naglalabas ng mga suicide attack sina Laika at ang iba pa laban sa kanya. Natural lamang na ikamamatay niya ito. Sa oras na ito, kung may ibang taong gagawa ng hakbang para patayin si Laika at ang iba pa, para na rin siyang lumabag sa sumpa, at mabubure rin siya ng Heavenly Dao. Dahil pinaghihigpitan ng panunumpa ng langit na daw, hindi rin siya nang ahas na gumawa ng isang nakamamatay na suntok dahil sa labis na pagkairita ni Laika at ng iba pa. Sa oras na ito, sina Lone Swan, Ning Tianping, Felicity, at Lone Swan ay puno ng dugo at nagtamo na ng matinding pinsala. Ang casual na pagkaway ng mga kamay ni Carden ay isa lamang mapaminsalang suntok para sa kanila. Gayunpaman, ito mismo ang kanilang hinahangad. Gamitin ang panunumpa ng langit na daw para patayin siya. Kaya naman, kahit na napakalala ng kanilang mga pinsala, kinaladkad pa rin nila ang kanilang pagod na mga katawan at nagpakawala ng mga suicide attack. Humph! Isang grupo ng mga langgam, sa tingin mo ba talaga ay walang magagawa sa iyo ang emperador na ito? Hawak ni Carden gamit ang isang kamay, isang walang kapantay na puwersa ng dominyo ang direktang ikinulong ang lahat. Kahit si Lone Swan, ang Empyrean na ito, ay hindi rin makagalaw ng kahit isang kalamnan. Ang kapangyarihan ng isang emperador sa langit ay naipakita ng buo. Namula ang mga mata ni Ning Tianping sa galit at galit na sumigaw, F*** King Carden. Kung may kakayahan ka, patayin mo ang amang ito. Kung hindi, wawasakin kita balang araw. May mapanghamak na tingin si Carden habang sinasabi niya, napaka-arrogant at ignorante. Habang lalo kang naglilinang, lalo mong mauunawaan ang pagkakaiba ng mga tunay na Diyos at ng emperador sa langit. Imposibleng maging katapat mo ang emperador na ito sa buong buhay mo. Carden, kasuklam-suklam na kontrabida.
Darating ang araw na aayusin ko na ang lahat sa iyo. Sigaw ni Laika ng buong lakas. Puno ng puot ang mga mata ng kasalukuyang Laika. Palihim siyang nanumpa na maglilinang ng maayos pagkatapos ng araw na ito para ipaghiganti ang batang Panginoon. Bahagyang kumunot ang noo ni Carden at medyo kumabog ang puso niya. Wala siyang pakialam sa iba, pero medyo espesyal si Laika. Gamit ang kanyang paningin, natural niyang nahalata ang talento ni Laika. Bagamat napakahirap ng kaharian ng Heavenly Emperor, may pag-asa pa rin si Laika na makalusot. Kung hahayaang tahakin ng dalagang ito ang sarili nitong landas, maaaring maging isang malaking kaaway ito sa hinaharap. Sus Mariosep. Naghukay ng hukay ang batang yun para sa akin. Nakakainis talaga. Hindi ko inaasahan na ang emperador na ito ay matalino habang buhay, pero sa huli ay niloko pala ako ng isang patay na tao. Sa pagkakataong ito lamang natanto ni Carden ang katotohanan. Nang pilitin siya ni Mateo na manampa ng isang panunumpa sa langit, palihim siyang naghukay ng hukay. Hindi niya kayang patayin lahat si Laika, pero kayang patayin siya ni Laika. Sa ngayon, Laika, natural lang silang lahat ng mga langgam sa paningin ni Carden. Pero, 10,000 taon ang lumipas, 100,000 taon ang lumipas, o 1,000,000 taon ang lumipas. Dahil sa talento ni Laika, ang pagiging isang Heavenly Emperor ay maaaring hindi rin imposible. Kung talagang may araw na iyon, magiging abala ito. Nakaramdam ng lungkot si Carden sa kanyang puso, nais niyang hukayin si Mateo mula sa kanyang libingan at bugbugin ng brutal. Humph! Sa tingin mo ba ay walang magagawa sa iyo ang emperador na ito ng ganito? Sa ngayon, tatatakan ng emperador na ito ang iyong banal na dagat at ikukulong ka magpakailanman sa Rain Dragon Stronghold. Gusto kong makita kung paano pa rin kayo magplanong maghiganti. Sabi ni Carden nang may malamig na ngiti. Malaki ang ipinagbago ng lahat sa kanilang mga mukha, halatang hindi nila inaasahan na ganito pala kabangs ang lalaking ito. Nang makita ang ekspresyon ni Laika at ng iba pa, si Carden ay mayabang na nagsabi, "Hey, hindi ba't ang yabang ninyong lahat kanina lang? Itaas ninyo ang inyong mga ulo at tingnan ang asol na kalangitan. Ito na ang huling pagkakataon na makikita ninyo ito." Pagkatapos magsalita, marahang tinapik ni Carden ang daliri. Isang malakas na puwersa ang humampas sa hangin at malapit ng silyuhan ang banal na dagat ni Laika. Ngunit, sa mismong oras na ito, biglang naganap ang isang pagbabago. Lumitaw ang mga patong-patong na alon sa hangin, at ang figure ni Laika ay naglaho ng kakaiba. Nanliit ang mga mata ni Carden at malakas ang kanyang galit na sinabi, "Sino yan? Sunduin mo ang emperador na yan." Umalangaw-ngaw ang kawalan, at isang figure ang lumitaw. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Gusto mo pa rin ba ng mukha o hindi, matandang aso? Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata at tumingin kay Carden, puno ng intensyong pumatay. Kamahalan. Guru. Nang makita ni Ning Tianping at ng iba pa si Mateo, hindi nila maiwasang mamangha. Habang nasa kabilang panig, halos lumuwa ang mga mata ni Carden. Para siyang nakakita ng multo habang gulat na sinasabi, "Mateo. Ikaw. Galing ka ba sa Dragon Eye Cave?" Ito. Hindi ito posible. Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata at sinabi ng may malamig na ngiti, "Ano ang imposible tungkol dito? Hindi ba't nakatayo ako ng maayos sa harap mo?" Kayakap ni Mateo ang napakahinang si Laika. Pero sa kasalukuyan, masaya ang kanyang itsura. Sa simula, nang marinig ang paglalarawan ni Carden sa Dragon Eye Cave, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Laika. Determinado na siyang maghiganti para kay Mateo. Pero sa isang kisap mata, lumitaw si Mateo sa harap niya na buhay at malusog. Wala nang mas hihigit pa rito. "Young Master, napakabuti naman at maayos ka lang." Gulat na sabi ni Laika kay Mateo. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Nakakainis na babae, saan ka ba desperado? Hindi ba't nangako sa iyo ang Young Master na babalik ako sa loob ng 10 taon? Tumanggaw si Laika ng mariin, baka sa mukha niya ang labis na kaligayahan. Hindi pa nakakabawi si Carden mula sa kanyang pagkabigla nang biglang lumiit muli ang kanyang mga pupil. "Ikaw. Nakarating ka na ba sa Empyrean Realm?" "Ito. Imposible ito."
Sa loob ng maikling 10 taon, nakarating ka na ba sa Empyrean Realm sa isang lugar tulad ng Dragon Eye Cave? Ang aura na nagmumula sa katawan ni Mateo ay malinaw na lumampas na sa True God Realm, umaabot na sa antas ng Empyrean Realm. Sa katunayan, ang aura sa katawan ni Mateo ay mas malakas pa kaysa sa mga ordinaryong First Firmament Empyrean. Sa loob ng maikling 10 taon, mula sa ikapitong langit na tunay na Diyos patungo sa unang langit na impyerno, nagduda si Carden kung mali ba ang kanyang nakita o hindi. Bukod pa rito, ang kasalukuyang si Mateo ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng lubos na paglilihim, na para bang isang makapal na hamog sa harap niya. Sa lohikal na pagsasalita, kapag ang isang emperador sa langit ay tumingin sa isang Empyrean, iyon ay parang nakikita ang lahat sa isang sulyap. Bakit lumilitaw ang ganitong uri ng hindi lohikal na pakiramdam? Ang kaguluhan dito ay nakaakit na ng ilang tao para pumalibot at manood. Nang maramdaman ang aura sa katawan ni Mateo, biglang nagkagulo ang mga makapangyarihang nilalang ng Dragon Clan. Hindi ba't sinabi na hindi maaaring magsaka sa yungib ng mata ng dragon, at isa itong lupain na walang pag-asa? Paano? Paano siya nagsaka? Napakapeke nito. Kalimutan mo na ang Dragon Eye Cave. Kahit sa Heavenspan Mountain, imposible ring makalusot sa Empyrean Realm mula sa 7th Firmament True God sa loob ng 10 taon. Anong klaseng kakatwang tao ang lalaking ito? Hindi lang siya basta-basta naging Empyrean, nakalabas pa siya sa Dragon Eye Cave. Ang mga nangyari kay Mateo ay talagang hindi makatwiran, kaya naman labis silang nagulat. Sa oras na ito, ang iba pang mga emperador sa langit ng Rain Dragon Stronghold ay dumating din ng sunod-sunod. Nang makita ang Empyrean Realm na si Mateo, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa bumagsak ang kanilang mga panga sa lupa. Hindi ba't ang Dragon Eye Cave ay isang lupain na walang pag-asa? Hindi ba't wala ng pagkakataong makabalik? Hindi ba't hindi kayang magsaka ang isang tao? Pero ano ang nangyari sa eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata? Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, "Nako, dapat talaga akong magpasalamat sa pagbibigay sa akin ng maswerteng pagkakataon. Kung hindi dahil sa pagpilit mo sa akin sa Dragon Eye Cave, hindi talaga magiging ganoon kadali para sa akin na maging isang Empyrean." Nabuka ng husto ang bibig ni Carden, gusto sanang magsalita, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa mismong sandaling ito, gusto niyang bigyan ang sarili ng dalawang mahigpit na sampal. Bagamat hindi niya alam ang naranasan ni Mateo sa loob ng Dragon Eye Cave, ang lakas ng kanyang Empyrean Realm ay totoo. Ang pagbibigay ng magandang kapalaran, ang ganitong uri ng bagay, ay isa lamang banal na hagod ng mga Diyos. Malinaw na gusto niyang sampain si Mateo. Sa huli, pagkatapos ng 10 taon, bumalik si Mateo ng may dominanteng kapangyarihan, at naging isang Empyrean. Napakapalang batang lalaki. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.